Labis ang pag-ibig ni Ron kay Aura, kaya sa kabila ng pangyayaring buntis ito, anak ng lumayong katipan ay pinakasalan pa rin ng babae upang iligtas pa rin sa kahihiyan nito. Nagbalik si Noel, ang dating katipan. Nakita ni Ron ang pagsusumikap nitong makuhang muli si Aura. Naramdaman din niyang si Noel pa rin ang mahal ni Aura. Kailangang mawala siya sa landas ng dalawa upang maging maligaya si Aura kay Noel. Pinlano ni Ron ang pagpapakamatay alang-alang sa kaligayahan ni Aura. Ang mahinang ugong ng air conditioner ang sumalubong kina Aura at Noel nang buksan ng lalaki ang pinto ng silid. Naramdaman din nila ang lamig na bumalot sa buo nilang katawan. Bahagyang kinilig ang dalaga-dala marahil ng biglang pagbabago ng klima. Aura, nag-aalalang tanong ni Noel na nakita ang kinig sa katawan ng kasama. Nilamig akong bigla, mahinang sabi. Kinabig ng binata si Aura papit sa kanyang dibdib. Sumubsob ang dalaga. Aura, please, huwag kang mag-alala. Ginusto natin ito, kapwa. Nagmamahalan tayo, diba? Natural lamang ng bigyang layang pag-ibig natin sa isa't isa. Noel, natatakot kasi ako. Paano kung tumawa ng mahina si Noel? Pareho tayong nurse. More or less ay alam na natin kung paano umiwas sa disgrasya. Nang hindi pa tayo handang magpamilya, hindi na naman tayo minor de edad, hindi ba? Kung hindi nga lamang sa napagkasundoan nating maging talagang handa tayo pakasal, gagawin ba natin ito? Hindi umimik si Aura. Totoo ang sinabi ng katipan. 2 taon na silang engaged. Nagkakilala sila ng binata nang kumuha sila kapwa ng board exam para maging lisensyadong nurse. Magkasabay sila sa sasakyan. Iisang direksyon ng kanilang inuuwian. Malayo lamang ng 4 na block ang kina Noel na daraanan ng kalye ni na Aura. Aura, untag ng binata sa pananahimik nito sa pagkakahilig sa kanyang dibdib. Ayaw mo ba? Kung natatakot ka pa, pwede na tayong lumabas. Umiling siya, lalong isiniksik ang sarili sa katawan ng lalaki. Mahigpit naman siyang niyakap nito. May kumatok, marahang inilayo siya ni Noel. Inakay at iniupo sa gilid ng kama. Sandali lang ako, magbabayad muna ako, Aura. Muling nayakap ng dalagang sarili. Ramdam niya ang lakas ng pintig ng kanyang puso. Magkakahalong emosyon ang nasa kanya, takot, guilt at pananabik. Sa buong 23 taon niya sa mundo ay Noel lamang lalaking kanyang minahal. Una ring lalaking aangkin ng kanyang buong pagkababae. Narinig niya ang pagsasara ng pinto at ang mga yabag nitong pabalik. Umalis na. Yun lamang naisip niyang sabihin para mawala ang kanyang patuloy na panginginig na parang ginaw na ginaw. Solo na natin ang mundo, Aura. Gagawin nating hindi malilimutan ng sandali sa ating buhay ang buong panahon natin sa silid na ito. Magiging maligaya tayo, I promise. Saka hinalikan sa buhok at yakap na dalaga. I love you, Aura. Madamdaming habol nito. Noel, I love you. Ang mga labing sabik ni Noel ay humalik sa noon ng katipan, sa mga mata, sa pisngi, sa ilong, at dumampi ng banayad sa mga labi. Ang bawat halik na iyon ay nagbibigay ng ligaya kay Aura. Pakiramdam niya inilulutang siya sa hangin. Parang ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam. Noel, padaing na bulong. Mahal na mahal kita, Aura. Ganti ng binata at muling hinidkan sa bibig ang dalaga. Sa simula'y marahan na unti-unting dumidiin, kasabay ng paglilikot ng kamay ng binata. Masuyong humahaplos sa likod nito, sa mga braso. Tangay na si Aura. Nang damdamin, nang ihiga siya ng katipan sa kamay, walang habol na hiningang nagpaubaya siya ng lahat-lahat dito. Nakalimutan ng paligid, ang alam lamang na itugunin ng pagmamahal ng bawat pagpapadama sa kanya ni Noel ng pag-ibig nito. Aura, na paligaya ba kita? Pagkaraan ng bugso ng damdamin ay tanong ng binata habang nakaunan sa kanyang kaliwang bisig si Aura. Mahal na mahal kita, Noel. Pahayag nito. Sumiksik sa katipan. Hindi ka nagsisisi sa pagsama rito sa akin? Tumingala si Aura. Ngumiti kay Noel. Pinagsisisihan ba ang kaligayahan? Masuyong halik sa mga labi ang sinagot ng binata sa dalaga. Mula sa Pasig ay nakataksi sila hanggang sa Cubao. Mula roon ay inatid ni Noel ang katipan sa sakayan ng jeep. Isinakay si Aura pa uwi sa Santa Mesa. Ayaw pahatid ng dalaga. Ayaw niyang maghinala pa ang kanyang mga magulang. Alam ng dalaga na ayaw kay Noel ng kanyang mama. Kapag tinatanong naman niya si Aling Dolor kung bakit, ang sinasagot na kilala niya ang ama ng binata. Naging kaklase niya yun sa high school at noon pa man ay branded na itong mahilig sa babae. Ang anak ay laging nagmamana sa magulang, lalo na ang mga lalaki, laging nagmamana sa ama. Iyon ang madalas na sagot ni Aling Dolor sa anak. Iba si Noel, mama.
pagtatanggol niyang lagi. Nagmamahalan kami. Ipagkakait ba ninyo ang kaligayahan ko? Ikaw ang bahala. Pero kung dumating ang araw ay huwag mong sabihing hindi ako nagpaalala. Mabait siya mama at responsable. Magiging maligaya po ako sa kanya. Para pa rin lumalakad sa hangin ng dalaga pagbaba ng jeep sa malapit sa kanila. Parang nakapanikit na sa kanyang mukha ang saya, ang ngiti sa kanyang mga labi, na hindi rin napalis kahit nakita ang kanyang mama na nakatayo sa labas ng gate. Madilim ang mukha. Yun lamang kasi ang Sabado na hindi siya nakauwi agad ng alauna dahil sumama nga siya kay Noel. Bakit ngayon ka lang? Alas 5 na saan ka nagpunta? Niyaya po ako ng ilang kaopisina na mamasyal sa Makati Commercial Center, saka sa SM. Pagsisinungaling niya, bakit hindi ka nagpaalam kanina bago ka pumasok? Galit pa rin si Aling Dolor. Biglaan po kasi ang paghihiya. Nahihiya po naman akong hindi sumama. Anong nabili mo? Wala po. Wala pa kasi akong pera. Nasaan ang uniform mo? Iniwan ko na po sa locker ko mo. Nakakahiya po namang nakaputi ako habang namamasyal kami. Sinong kasama mo ikaw mo? Ang mga co-nurses ko po. 3 babae, 2 male nurses at ako. Nagpauna ng mama sa pagpasok sa bahay. Kasunod si Aura. Andap ang dalaga. Sa tingin kasi niya sa mukha ng ina hindi ito naniniwala. Kailangang panindigan niya ang sinabi. Kahit anong mangyari hindi siya magsasabi ng totoo. Naparito kanina si Ron. Inihatid ang daddy mo. Pabalik daw siya mamayang gabi. Dadalaw sa iyo. Magkatulad sila ng kanyang daddy. Kalahating araw lamang trabaho kong Sabado. Accountant sa isang construction firm si Mang Alfon. Mama, pagod ho ako. Gusto kong matulog ng maaga. Bukas po ay first shift ako. Aura pumapanik dito ng tao si Ron. Ayokong babastusin mo siya. Pag si Noel ang napaparito, tinatanggap po siya ng mahusay. Nandidilat si Aling Dolor. Pamangkin ng boss ng dad mo si Ron. Hindi na kumibo si Aura. Nagtuloy na sa kanyang kwarto. Kailangan niyang harapin si Ron. Hindi bale, masaya naman siya. Nananatiling sariwa sa kanyang isip ang pagsasalo nila noon sa pag-ibig. Nagpalit ng damit ang dalaga, nanaog uli at nagtuloy sa kusina. Nagsisimula ng maghanda para sa pagluluto si Aling Dolor. Para sa kanilang hapunan, tutulungan ko kayo ma. Ano ba ang lulutuin natin? Ulang lang at breaded pork chops. Gusto iyan ng daddy mo. Nasaan po ang daddy? Magkasama sila ni Chito. Nanonood ng sine. Kaalis lamang nang dumating ka. Talagang kasama ako. Hindi ka umuwi agad. Mahirap maiwan itong bahay ng walang tao. Alam mo naman kung gaano kadelikado ang panahon ngayon. Sabi ni Aling Dolor habang inilalabas ang mga gulay na iluluto mula sa rep. Ako na lang ang magpapanood sa inyo bukas mama. 2:00 ay labas ko na. Sige nga. Action movie naman ang panonoorin ng mag-ama. Gusto ko love story o kaya ay comedy. Kung gusto niyo isang love story at isang comedy ang papanoorin natin. Masiglar talaga si Aura. Hindi. Tama na ang isa. Baka ma-upset naman ang budget mo. Matagal pa ang payday. Nakatawa sa anak si Aling Dolor. Pagkakain ng hapunan ay kumain na silang mag-ina. Tiyak na gagabihin na si Mang Alfon at Chito. Hindi pa tapos maghugas ng mga plato ay dumating na si Ron. Para pagkatapos mo rin ayusin mo ng sarili mo, nariyan na si Ron. Biglang nakaramdam ng habag si Aura kay Ron. Teenager pa lamang ito'y kakilala niya dahil nga pamangkin ng boss ng kanyang daddy. Tuwing dumaraan siya sa office ng ama para magpadagdag ng allowance na hindi alam ng kanyang mama ay natitsyempohan naman niya si Ron na naroon. Noon pa'y alam na niyang crush na siya nito. Kaya lang talagang hindi siguro niya tipo ito. Kahit na mula sa mayamang angkan. Kung tutuusin hindi na pogi si Ron kaysa kay Noel. Karinyoso ang dating nito. Palaging nakangiti. Lalaking lalaki ang dating. Ngayon ang mga matang malamlam ay sapat na para gustuhin ng isang babae. Sabi nga ng daddy niya, sa office daw ay nagsuswa ng mga dalaga basta naroon si Ron. Na nang makatapos ay kinatulong na ng kanyang tiyo sa management ng kumpanya. Si Noel ay laging serious, kahawig ni Joel Torre, malambing palibhasa ay Ilonggo rin, at ewan niya, bakit ang binata ang kanyang pinili pagkatapos timbang-timbangin ng dalawa sa kanyang puso. Ano ba ora? Kanina ka pa nakatangarian, dalikat nakakahiya kay Ron, untag ng kanyang mama na nagbalik sa kusina ng mainip siguro sa paghihintay sa kanya. Hinagod lamang ng palad ang kanyang buhok, inayos ang damit na bahagyang nalukot at dumiretso na siya sa salas. Magandang gabi, Aura. Tumayo si Ron at bahagyang yumukod kay Aura. Maupo ka, nginitian niya ito. Napadaan ako rito kanina pero wala ka pa. Kaya nagsabi ako sa mama mong babalik na lang ako ngayon. And here I am. How's your week? A busy one. Nakakuha ng project ang uncle ko sa Davao. Malaki at dinig ko ipapadala ako roon.
Okay naman ang destino. Di ba ang travel ay educational? Saka malapit lang ang Davao. Oras lang at narito ka na sa syudad. Ayoko sana. Mapapalayo ako sa'yo. Idinahilan mo pa ako ha? Sa rami ng chicks mo isasali mo pa ako. Nakita ni Aura ang biglang pamumula ng kaharap. Aura, hindi totoo yan. Mabilis na sambot. Bakit ayaw mong maniwala na ikaw lamang pinagbubuhusan ko ng pansin at panahon? Pero hindi naman ako nagkaila sa'yo, hindi ba? Alam mong may commitment na ako kay Noel. Naghihintay lamang kami ng tamang panahon para pakasal. Sabi ko naman sa'yo, hangga't hindi kayo nakakasal ay nasa puso ko pa rin ng pag-asang maaari ka pang maging akin. Ngayon pa ba? Ngayong naipagkaloob ko ng lahat-lahat kay Noel. Para sa kanya kamatayan na lamang ang maaaring makapagpahiwalay sa kanya sa minamahal. Ikaw na nga ang bahala. Pero pwede ba? Kung paparito kayo, huwag na lamang nating pag-usapan ang tungkol dito. Kung talagang handa kang maghintay, ganun na lamang. Kung isang araw ay makakita ka na ng iba, may iintindihan ko na basta ka na huminto na lang ng pagparito't nakakita ka na ng kapalit ko. May iaalok sana ako sa iyo, Aura. Dito'y walang kinalaman ng pangliligaw ko sa iyo. Nanghihinayang lamang ako sa oportunidad. Malaki kasi ang offer na sweldo. Para sa akin ang alok. Bubuksan na kasi ang isang branch ng largest chain ng department store ng bansa. Sa Green Hills, kailangan ng company nurse. Hindi mo na kailangang mapasama sa shifting. Straight na 8 hours job. Ang offer ay 5,000 starting. Maganda nga ron. Again sa tinatanggap ko 3,000 din nga. Shifting pa. Pag nalagay ako sa graveyard shop, ang hirap talaga. Ikaw agad ang naisip ko. Sa amin kasi ang electrical ng building na itinayo nila kaya naging malapit ako sa may-ari. Alam mo talagang maganda ang alok mo. Pero sa company nurse ay wala akong matututunan na actual nursing care. Doon ay puro nahilo, nahimatay, nasugatan at kung ano pang simpleng sakit. Sa hospital work ay magagamit ko talaga ang pinag-aralan ko. And more na frontline ako kung baga sa sundalo. Hindi ka pagod at hindi ka mapupuyat. Salamat na lang ron. Gusto ko na ang trabaho ko ngayon. Marami akong natututuhan about sickness sa tuwing pag-aalaga ng iba't ibang klase ng sakit ng pasyente. Dahil ko pa ang nasa classroom. Katulad din naman kami ng doktor na may sinumpaang tungkulin sa kapwa. Pag may pasyente kaming napapagaling mula sa isang malubhang sakit, ay para na rin kaming nabayaran ng malaki. May bala ka bang mag-abroad? Naku, wala ron. Sapat na sa akin dito sa atin. Nakakapaglingkod sa mga kalahi. Tama ka. Kailangan lang naman ay sipag at syaga para mabuhay ng maayos. Nasa sariling bayan pa. Wala namang nagugutom basta masipag. Katamaran ng pagpapahirap sa tao. Si Noel, wala ba siyang ambisyong magtrabaho sa ibang bansa? And demand din ang male nurses ngayon. Magtutulong kami para makapagtatag ng maayos ng pamilya. Tama na kami rito. Hindi naman nagtagal at nagpaalam na rin si Ron. Magbabalik ako, Aura. Ikaw ang bahala. Basta nagkakaintindihan na tayo sa tayo natin sa isa't isa. Inihatid niya hanggang gate si Ron. Papanik na sana si Aura nang makarinig ng sutsut. Kilala niya ang sutsut na iyon. Nilingon niya ang kabilang bahay. Si Michi nga, ang kanyang matalik na kaibigan at kababata. Lilipat ako riyan, Aura. May ipapakita ko sa iyo. Sige, halika. Hindi pa nga ako inaantok. Hintay niya ang kaibigan. May dala itong maliit na pouch bag. Yan bang ipapakita mo sa akin? Ano ba yan? Tayo na dun tayo sa taas. Hatak ni Michi kay Aura. Nang nasa salis na sila, ibinuhos ni Michi dahan-dahan ang laman ng pouch. Magaganda yan. Iyan ang bago kong racket ngayon, Aura. Mga alahas, ang gaganda, Michi. Bulalas ng dalaga. Dumating ang bunsong kapatid ng inay ko. May maliit na siyang pagawaan ng mga alahas sa may kawayan. Ang 5 taong kinita ng tiyo ko sa Saudi ay pinuhunan nila. Naku, ay ang ganda raw ng kita. Kaya dinalhan kami ni inay ko. Consignment bale ito. Bibigyan kita ng drop-drop. Naku, Miss, ang mamamahalin niyang tiyak. Ang ganda niyang ternong parlas, sing-sing at hikaw. Iyan ang birthstone ko. Abay, hindi iyan ang ihalo ko sa iyo. Ito, kinuha ni Michi sa tumbok ng mga halasang 2 sing-sing na magkatali. Tingnan mo, tamang-tama ito sa inyo ni Noel. Kung okay sa iyo, paglalagyan ko rin ng pangalan ninyo. Kinuha ni Aura ang magkaternong sing-sing. Wedding ring? Oo, Aura. Alam ko namang sooner or later magpapakasal na kayo. Simulan mo ng hulugan. Mura lang yan. 24K at solid. Magkano naman ito at paano ang hulog? Hindi na kita tutubuan. Bale, 8,000 yung 2. Hulugan mo na lang ako ng 600 a month. 3 kada quincenas. Magaan na yan. Sinukat ni Aura ang para sa kanya. Gusto. Parang sinukat ha, mates? Alam ko naman ang size ng ring finger mo. Ang kay Noel ay standard yan. Kung sakaling malaki o maliit, ako na ang bahala. Sige, pero huwag mo akong hihigpitan sa hulog ha. Alam mo namang nag-iipon na rin kami ni Noel para sa aming kasal. Nagbibigay pa ako kay mama.
Araglado, kailan ba? Ang hulog, bakit sana kung tatanong ikaw ang may tinda? Hindi yon, ang kasal. Sabi ni Noel, pag may sapat na kaming pampasimula ng pagpapamilya, bata pa naman kami, diba? Pareho lang tayong 23, si Noel ay 24. Kung sa bagay, pero hindi ba kayo nagkakasawaan? 2 years na kayong engaged. Pag nagmamahalan, hindi nagkakasawaan, sabi ni Aura. Lalo pa ngayon naisip niya na pinaglapit na hindi lamang ang kailang damdamin kung hindi pati katawan. Isa-isang ibinalik ni Peachy ang mga alahas sa kanyang pouch. Dadalhan ko ito sa office bukas para sa mga XX ko lamang muna nagbebenta. Nagpadala ko kay Tia Esther ko ng mga pang-ordinary, yung gamit na pang-araw-araw, para naman dun sa rank and file namin. May wala kang problema sa panilin. Assistant cashier ka naman sa kumpanya ninyo. Kaya nga malakas ang loob kong magbenta nito. At pag nakabayad ka na kukuha ka ulit sa akin. Magandang investment din itong mga alahas. Basta kaya ko, miss. Oo nga, paghahanda sa buhay may asawa, pag kinapos magsalala. Nakatawa si Aura. Pero alam mo kung sira ng magiging mister mo, sandal ka sa pader, walang gutom. Si Noel ang mahal ko. Wala na akong sinabi. Nang sumunod na Sabado, paglabas ni Aura ay naroon na nga si Noel gaya ng sabi nito nang tumawag ng umaga. Nakatayo sa tabi na naghihintay na saksi. Sakay na, sabi sa kain na lalayan si Aura sa pagsampa sa taksi. Nang makaupo ng katipan ni Sakasi at sumakay, dumukwang sa driver at may sinabi, "Naman tayo pupunta? Pabalik tayo sa langit." Nakangiting sabi nito sa bayo ko at nadampian agad ng halikang bibig ni Aura. "Huwag Noel," tutol niya. "Please Aura, isang linggo akong nangarap at nananabik. Pagkatapos ay pipigilan mo ako. Hulong, isa pa'y may mahalagang bagay akong sasabihin tayo para sa ating future ito. Alam kong ikatutuwa mo dahil mapapadali ang ating kasal." "Ano yun? Sabihin mo na ngayon, Noel." "Doon na, mahabang discussion to, Aura." Pero kinabig niyang dalaga, masuyong hinalik-halikan sa pisngi. Hindi na kumibo si Aura. Siya namin ang nakakaramdam ng pananabik sa kasintahan. Isa pa'y alam niyang wala nang mangyayari sa kanyang pagtutol. Napasimula na nila ang pagniniig. Wala nang maaaring makapigil pa sa kanila. Mas maalam ngayon ang pagpapadama ni Noel ng kanyang pagmamahal sa kasintahan. Bawat halik at dantay ng mga palad ng binata sa kanyang katawan ay nagpapainit ng pakaramdam ni Aura. Yun ay halos wala na ang kanyang inhibisyon na napapasunod siya kay Noel sa bawat hilingin nito. Nang magsanib ang kanilang katawan, pakaramdam ni Aura sa sabog siya sa kaligayahan. Kung ganito ang kaligayahang nakukuha sa pag-ibig, wala na siyang maaaring hilingin pa kay Noel. Kumakain na sila ng merienda ng buksan no Noel ang tungkol sa kanyang sinabing pag-uusapan. "Gusto kong itanim mo sa isip mo na para sa ikadadali ng ating pangarap na kasal, kaya ako naisipan ang pagpasya ng bagay na ito, Aura." "Gusto mo nang makasal tayo agad?" tanong ni Aura. "Kung pwede nga lang na huwag na tayong magkahiwalay ngayon." "Ano? Ang paraang magpapabili sa ating balak, Noel?" "May visa na ako pa Saudi, Aura. Aalis ako sa susunod na Friday." Nakatitig siya sa dalaga. "Binibiro mo ako, Noel? Napagkasunduan na natin wala sa ating magtatrabaho sa abroad." "Hindi ako nagbibiro, Aura. $600 ang simula. 2 years ang kontrata ko. Hindi mo ako iiwan, Noel, pagkatapos nito." "Paano ako?" Habol ang hininga ni Aura sa sama ng loob. "Dahil nga sa'yo, Aura, kaya ako aalis. Pagbabalik ko'y makapagpapatayo na tayo ng bahay sa sariling lupa, makabibili ng kotse at makaplano na ang lahat. Nagplano kang mag-isa na hindi mo man lamang ako sinangguni. Wala sa kasunduan natin ang maglayo, Noel. Hindi ka aalis. 6 na buwan ko nang nilalakad ang trabahong yan. Nang makatiyak na ako'y saka lamang ako ng has na dalhin ka rito. Alam kong kaunting panahon lamang at makakasal na tayo." Mabilis na tumayo si Aura. Hinablot ang kanyang damit. Dala ang tuwalyang nagtuloy sa banyo. Nang lumabas ay bihis na. "Aura, maniwala ka. Para sa atin kaya ako aalis. Well, ihatid mo na ako. Gusto ko nang uwi." May talsik ng galit ang kanyang mga mata. "Hindi tayo lalabas dito nang hindi nagkakaayos, Aura. Pakinggan mo naman sana ako. Maayos naman ang usapan, Noel. Naalis ka. Sabi mo'y para sa atin. Ayokong umalis ka. Pwede naman akong magtiis. Magsimula from scratch para sa ating buhay. Pero nagpipilit ka. Kung ang dalawang tao ay hindi magkakasundo sa isang issue na magkaiba ang kanilang pananaw, kailangan pa bang pag-usapan? Aura, hari ka ng gusto mo, Noel. Hindi ka naman magpipigil. Huwag na lang nating pag-usapan pa." "Aura, paano tayo?" "Ewan ko, Noel. Wise ka eh. Nilagay mo ko sa sitwasyong mahirap na akong kumalas sa'yo. Saka mo sinabi ang iyong pag-alis. Idinilahin mo pang para makasal tayo agad." Pigil na pigil ni Aura ang sarili. Ayaw niyang iyak. "Ang inisip mo hindi na ako makatatanggi pa." "Aura, hindi naman ganun. Gusto ko lang matupad ang ating mga pangarap. Kung sa sweldo lamang natin dito tayo aasa, baka 5 taon pa bago tayo magpakasal.
Bahala ka na, Noel. Ang gusto ko'y makauwi na. Para doon siya umiyak. Para mawalang panikip ng kanyang dibdib. Masama ang loob niya. Niloko siya ni Noel. Deliberate na niloko. Iyon ang labis na ikinasasakit ng kanyang kalooban. Tumayo si Noel. Itinapi ang tuwalya sa beong. Nilapitan siya at inakbayan. Umilag si Aura at lumayo. Kung di mo ako ihahatid ay lalabas na ako rito. Uuwi akong mag-isa. Napilitang magbihis si Noel. Ilang saglit pa'y sakay na sila ng taxi. Walang kibuan. Nakaligon si Aura sa bintana, sa labas na katanaw. Sa tuwing magtatangka si Noel na dumikit sa kanya ay lumalayo ang dalaga. Ipinaramdam niya rito na talagang laban sa kanyang kalooban ang ginawa ng binata. Wala si Aling Dolor at mga Alfon nang dumating si Aura sa kanila. Si Chito lamang narat na niya, nagbabasa. Ate, gusto mong ipaghain kita. Huwag na, Chito, kumain ako. Pagkakailan niya. Kung pwede pakitingnan mo si Mitch sa kanila, sabihin mong gusto ko siyang makausap. Pasunurin mo sa aking kwarto. Yun din, ate. Dumating nga si Mitzi. O bakit lukot yata ang mukha mo? May problema ba? Mitzi Noel. Pagkabanggit pa lamang niya sa pangalan ni Noel ay umahaknak siya. Bakit na? Paano si Noel? Kunot ang noon ni Mitzi. Aalis siya, Mitz. Next week patungong Saudi. Aba, swerte niya. Bihira na ngayon nakakais papunta roon. Marami ng kalaban ng mga Pinoy. Hindi mo naiintindihan eh. Wala sa usama namin na magtatrabaho sa ibang bansa kahit sino sa amin. Tapos bigla siyang nagsabi ngayong palis na siya. Di ba tuwirang panloloko sa akin ang ginawa niya? Bakit daw aalis pa siya ay may trabaho naman siya rito? Akala ko ay nagbabalak na kayong pakasal. Yun din ang akala ko. 2 taon ng kanyang contract meets. Ang tagal. Bakit daw kailangan pa siyang umalis? Para mapadali raw ang aming balak. Kung dito lamang daw siya baka abutin pa kami ng 5 taong paghihintay. Pinahid niya ang kanyang mukha. Sa wakas ay humintingan siya sa pagtangis. Ayaw siyang papigil. Kahit anong sabihin ko'y ayaw niyang pakinggan. Ganun naman pala. May maganda siyang dahilan. Pabayaan mo na si Noel. Madali lamang 2 taon. Lalo't may trabaho ka naman. In no time at all ay tapos na ang 2 taon at lalakad na kayo down the aisle. Ako ang maid of honor. Napapadyak si Aura. Akala ko pa naman ay may kakampi ako sa best friend ko. Iyon pala'y wala. Dahil okay ang katwiran ni Noel kaya gusto niyang umalis. Kung hindi, bakit ka siya papanigan? Sana ikaw na. Hindi naman sana ako mag-aalala ng ganito kung hindi lamang. Kusang ibiniti ni Aura ang karugtong ng sasabihin. Kung hindi lamang saan. Aura, may inililihim ka sa akin, alam ko. Pero hindi naman kita pipiliting sabihin kung ayaw mo. Nakatitig siyang mabuti kay Aura. Miss, madamdaming sabi at yumakap sa kaibigan muling humihikbi. Aura, ano ba? Sa pagitan ng mga hikbi, pinagtapat sa kaibigan ang naganap na sa kanila ng kasintahan. Sinabing nagpaubaya siya sa pag-akalang aayusin na nila ang kanilang kasal. Pero ang katotohanan pala'y lalayo pa ito. Paano kung hindi na siya bumalik, Miss? Paano ako? Nonsense, bakit hindi siya babalik ay nagmamahalan kayo? Kaya ngayon lamang siya na nga after more than 2 years kayong engaged ay may katiyakan na siyang pagkukunan ng paghahanda sa inyong pagharap. Buhay may asawa. Ewan ko, Mitz, pero sa sandaling tumuloy siya kalimutan niya may commitment kami sa isa't isa. Mariing pahayag ni Aura. Are you serious? Iyan ang pasya ko. Alam na ba niya? Sabi ko'y bahala na siya. Ibig sabihin ay wala na akong pakialam pa sa kanya. Kung wala akong pakialam sa kanya sa sandaling umalis siya, nangangahulog ang tapos na sa amin ang lahat. Nagdaramdam ka lang kaya mo sinasabi yan. Ang mabuti pa itulugan mo ang problema. Pag nakapag-isip ka na't malamig na ang ulo mo ay saka ka magpasya ng final. Hindi kumibo si Aura. Alam niyang hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Kaya lamang niya ipinatawag si Miss ay pinagtapat ang lahat dito para makagaan sa kanyang dibdib. At alam niyang ito lamang ang maaaring makaunawa sa kanya. Alam kong hindi basta mawawala ang pagmamahal mo kay Noel. Ngayon pa ba, pag-aralan mong pagtisan ng kanyang pagkalayo. Pagkaraang 2 taon ay malulubos ang kaligayahan mo. Saka magpapalitan naman kayo ng sulat. Pwedeng magtawagan sa telepono. At ang voice tapes, naku ay para lang kayong magkatabit, nag-uusap. Siguro nga'y tama ka. Kaya relax, huwag mong palakihin ang maliit na problemang iyon. Hindi na, saka siyang umiti. Kung wala na tayong pag-uusapan ay uuwi na muna ako. Sunday naman bukas, buong araw ay pwede tayong magkasama. Ngayon ay inaayos ko ang listahan ng mga benta ko. Para kasi nawawalan ako ng pera 1,000. Sige, meets and thanks. Okay ka na bang talaga? Okay na. Pero ang pinag-usapan natin, lahat yun ay gusto kong manatiling lihim. Nating dalawa. Naiintindihan ko. Parang wala kang pinagsabihan. Sige, uuwi na ako. Pero pag-iisipin niya ngayong gabi kung tamang magalit siya kay Noel.
Kung nilulukos siya nito o iniisahan, kahit sa isang sulok ng kanyang puso, ay hinusgahan na niya ang katipan na inisahan nga siya nito. May dahilan para talagang magkimkim siya ng galit kay Noel. Ilang ulit nagtangkang makipag-uusap si Noel kay Aura, pero hindi siya hinarap nito. Sa pamamagitan ni Mitzi ay nagpasabi niyang makikipag-usap lamang siya sa binata kung hindi na itututuloy sa pag-alis. Yun ba talaga ang gusto mo, Mitz? Ayaw niyang makinig sa paliwanag ko. Walang labis, walang kulang. Ay, iyon ang gustong mangyari ni Aura Noel. Dahil lamang sa gusto niyang sumunod ako sa kaniyang gusto, ay hindi na niya isasaalang na parang sa aming future ang pag-alis kong ito. Pinakausapan lamang niya akong iparating iyan sa iyo. Hindi na ako makakaurong gustuhin ko man, Mitz. Kung gano'n ang kanyang pasya, wala akong magagawa. Nang sumunod na Biyernes ay lumipad din si Noel patungong Saudi. Ano pang iniiyak mo riyan, Aura? Ikaw ang nagpasyang huwag maghatid, diba? Pabayaan mo na akong, Mitzi. Ngayon ko na lamang siya iiyakan. Pagkatapos nito'y pipilitin ko na kalimutan siya. Ewan ko rin sa iyo. Ang tagal ninyong magkatrato. Hindi basta-basta ganun lang ang pagbibreak ninyo dahil lamang sa hindi nasunod ang gusto mo. Sinasabi mo yan dahil hindi ikaw ang nasaktan. Plinano niyang lahat, Mitzi. Uulitin ko sa iyo. Nilalakad niya ang kanyang pag-alis nang hindi niya sinasabi sa akin. Nang sigurado na isa kaniya ako na niyakang yang makipagtalik sa kanya. Pumayag ako. Pinapaniwala niyang magpapakasal na kami. Yun pala'y aalis siya. Ginawa niya yun, Aura, para makatiyak na siya hindi ka nakakalas pa sa kanya. Hindi ka mawawala sa kanya habang nasa may layo siya. Kung iyon ang dahilan, wala siyang tiwala sa akin. Ang masasabi ko lamang sa iyo ay bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Yun din ang iyong sarili. Sayang ang naipuhunan ninyong pagmamahalan. 10 araw pagkatara ang umalis ni Noel ay sinulatan niya si Aura. Hindi tinanggap iyon ng dalaga. Pinabalik niya kay Noel. Ilang ulit pa rin nagpadasil si Noel. Laging ibinabalik ni Aura sa binata. Hindi binubuksan mang lamang. Kumusta si Noel? Tanong ni Ron nang dumalaw ito. Mabuti. Malungkot ang mapalayo sa minamahal, Aura. Masasanay din ako. Gusto ko sanang iyayain kang mamasyal, maghapunan sa labas o manood ng mga concert para malibang. Malayo si Noel. Nobyo ko siya. Pangit na sumama ko sa iyong mamasyal. O ano pa man, lalo't nag-iisang. Believe me, Aura, walang kulay ang pagyayaya ko para lamang maaliw ka at hindi naman kailangan mag-isa kang sumama. Si Mitzi, ang iyong mama at daddy, para maiba naman ang mundo mo. Wala na nga si Noel, bahay o opisina. Office bahay ka na lang. Dapat nga ay this point ay nag-aatan ka na ng parties. Pabayaan mo, minsan isasama kami sa iyo, pero wag muna ngayon. Gusto kong isipin mong isa akong kaibigan. Huwag kang mag-alala. Igagalang kita. Alam ko na kung saan ako nakatayo, kung saan ako nakalugar sa puso mo. Tatandaan ko yan, Ron. Nakatatlong padala ng sulat si Noel bago ito tumigil na. Nakaramdam ng lungkot ang dalaga. Sira na talaga ang ulo mo, Aura. Ibinabalik mo mga sulat ni Noel. Ngayon ay nag-iisip ka bakit siya tumigil. Kung sa'yo ginawa yun, sisigip ka pa rin ba parang timang? Siguro may baliw na ako. Pero di ba dapat ay suyuin niya ako dahil sa ginawa niya? Ay nako, Aura, pati ako'y maluloka sa'yo. Tayo na magsimba na tayo. Nagpauna na si Mitzi sa labas ng silid ng kaibigang sinundo ng umagang iyon ng linggo. Nagpaalam ang dalawa kay Aling Dolor. Mag-almusal muna kayo bago magsimba, maaga pa. Huwag na po, Mama Dolor. Tamang-tama lamang pong abutin namin ni Aura ang ikalawang misa. Malapit lamang simbahan sa St. Anthony sa kanilang Dolor. Maaari ngang lakad, pero napilit ng sumakay si Aura. Nagiging tamad ka na yatang maglakad, ha, Aura. Ikaw pa nga ang may sabing mahusay na exercise, ang brisk walking. Ewan ko ba, pakaramdam ko na tamad na tamad ako. Kung hindi mo nga lamang ako sinundo, ay baka mamayang hapon ako magsimba. May pumarang jeep sa harapan nila. Sumakayan ang magkaibigan. Gustong tapos na ang misa nang dumating sila sa simbahan. Nakapilis sila ng upo ang malapit sa larta. Talagang masama ang pakiramdam ko, Mitz. Bulong ni Aura. Gusto mo na bang umuwi tayo? Mamaya na lamang hapon tayo magsimba. Nag-aalas si Mitz. Hindi naman kanon kagrabe, Mitzi. Pwede pa akong tumagal ng isang buong misa. Talaga lang parang nanunuyo ang lalamunan ko. Para tuloy nahihilo ako. Sa dami ng tao, sige pagkatapos ng masa iuuwi na kita. Huwag na muna tayong mag-window shopping ngayon sa susunod ng linggo. Hindi na umimik si Aura hanggang sa magsimula ang misa. Hindi na siya umalis sa pagkakaupo. Pero ramdam niyang gumigit ang butil-butil na pawis sa buong katawan niya. Pumikit si Aura. Naisip niyang mawawala rin ang masamang pakaramdam na yun. Dala lamang siguro sa dami ng tao. Nang sabihin na magsitayo na ang kongresyon para sa pagbasa ng pari ng gospel ay tumayo rin si Aura. Pero sukat daw umikot ng bigla ang kanyang paningin. Pakiramdam niya ay babaliktad ang kanyang sikmura. Nag-apuhap ang kanyang mga kamay ng mahahawakan. Pero wala siyang mausumpungan.
Hanggang sa parang nahuhulog siya sa isang madilim at malalim na balon. Naririnig niya ang pagkakagulo sa paligid. Ang pagtawag sa kanya ni Mitch na sa simula ay malapit pero lumalayo. Palayo ng palayo hanggang sa tuluyang mawala. Lumaganap ng tuluyan ng dilim. Nang mahimasmasan si Aura ay nasa isang maliit na klinika siya. Nakahiga sa examination bed. Matamang ini-examine ng isang lady doctor. Luminga siya. Naroon si Mitch at si Ron. Nakakunot siya. Naunawa na agad ni Mitzi. Isasakay ka namin sa isang pampasaherong jeep nang dumaan si Ron. Sakay ng kanyang kotse. Doon ka na namin na isakay. Tama pa lang dito ninyo dinala. O bigay na ako at may hinala akong kailan ka huling nagka-mens. Last month to. Dapat nga po ay nagkaroon ako pero medyo na-delay. Umiti ang doktora. I think you're not sick, young lady. You're just pregnant. Pero para makatiyak ay magpa-pregnant test ka. Mitz, napabalikwa si Aura. Lapit agad si Mitzi sa paraang nagpasaklolong kaibigan. Yumakap si Aura rito. Natiling nakatayo si Ron. Walang mabakas na anumang emosyon sa kanyang mukha. Basta nakatitig lamang siya sa magkaibigan. Mitz, anong gagawin ko? May hinang bulong niya sa kaibigan. Ngayon ay natataranta siyang talaga. Kailangang makatiyak, Aura. Magpa-pregnancy test ka. Natatakot akong Mitzi. Ngayon ka pa ba matatakot? Nangyari na. Hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Huwag mo akong pababayaan. Madamdaming pakausap niya kay Mitzi. Hanggang sa huling sandaling ma-resolve ang problema ito'y kasama mo ako. Kaya sige na, gawin na natin ang dapat gawin. Mitzi, si Ron, mamaya na natin siya problemahin. Sige, iiwan ka muna namin. Sabihin mo sa doktorang handa ka na. Madaling na isagawa ang test. Positive. Kung delayed ka ng 10 days, I would say na you're 6 weeks pregnant. Nang lumabas si Aura mula sa inner room ng clinic, alam niyang basang-basa na ni Mitzi ang resulta ng test sa kanyang mukha. Naroon pa rin si Ron, katabi ni Mitzi sa pagkakaupo. Tumayo ang dalawa nang makita siyang papalapit. Ihahatid ko na kayo, Mitzi, Aura. Salamat, Ron. Ang tanging nasabi ni Aura. Wala silang kibuan habang tumatakbo ang sasakyan. Si Ron ay diretso ang tingin sa kalsada. Si Aura ay nakahilig sa balikat ni Mitzi. Nakapikit. Habang nanapasulyap-sulyap si Mitzi sa kaibigan. Inalalayan ni Ron ang pagbaba ng magkaibigan mula sa kotse. Maraming salamat, Ron. Hindi muna kita yayayaing tumuloy. Magulo ang isip ko. Naiintindihan ko, Aura. Just relax. Basta isipin mo anumang problema ay may katapat na solusyon. Kung kailangan mo ang tulong ko anytime, just call me. Ngumiti si Aura. Magkasama sila ni Mitzi. Mitzi, anong sabi ni Ron? Nahiya akong bigla sa kanya. Wala kang dapat ikahiya. Nagmamahalan kayo ni Noel. Sa nangyayari ang ganyan sa marami. Ang nakakahiya, Aura, ay yung mga babaeng ipinagbibili ang sarili just for the pleasure of her body. May sinabi ba siya? Wala siyang binanggit kahit ano. We just talk about the weather. Talagang true gentleman siya. Bakit ba hindi ako ang ligawan ng brutong yun? E di hindi na siya mahihirapan. Gusto niyang matawa. Pero natiling madilim ang mukha nito. Humalik sila kapwa kay Aling Dolor na handa na rin sa pagsisimba. Hinihintay lang si Mang Alpon. Bakit ba parang pagod ka, ha, Aura? Namumutla ka pa. Nahilo po siya, Mama Dolor, sa simbahan. Dahil kasi pinapag-amusal ko kayo Masama ang lumalakad sa lamig ng walang laman ng tiyan kahit kaping mainit. Tatandaan ko po, Mama. Tumuloy na sila sa kwarto ni Aura. Nahiga agad ang dalaga. Kinuha ang isang unan. Niyapos ito na para bang umaamot doon ng lakas sa tatag ng loob. Ikukuha kita ng pagkain, Aura. Hindi naman ako nagugutom. Pas ako'y gutom. Diyan ka lang. Kukuha ako para sa ating dalawa. Panay ang hugot ng hininga ng dalaga. Ayaw na niyang umiyak. Lalong nadaragdagan ng sakit ng loob niya kay Noel. At ngayon paano siya haharap sa mga magulang na nagtiwala sa kanya ng lubos? Masasaktan sila sa ginawa niya. Narito siya, nagmalaki kay Noel. Ipinabalik ang mga sulat. Pagkatapos ay siyang magmamakaawa dito. Pero yun lamang dapat gawin. Kailangang panindigan ni Noel ang kanyang kalagayan ngayon. Parang hindi niya kayang harapin ang magiging damdamin ng kanyang mga magulang at kaisa-isang kapatid. Aura, bumangon ka riyan. Pilitin mong kumain, baka makasama sa kalagayan mo. Inilapag ni Mitzi ang tray ng almusal nilang dalawa sa bedside table. Umangon si Aura, yaka pa rin ang unan. Inabot ang coffee mag na may lamang umuusok na kape. Nagsimulang humigo. Si Mitzi ay sige ang kain. Lagyan mo ng laman ng tiyan mo, huwag puro kape. Dumampot siya ng sandwich, nagsimulang kumain. Pero nang nangangalhati na biglang napatayo si Aura.
Mabilis na inilapag ang mug at sandwich, tuto pang sikmura at bibig, takbo sa bintana. Doon nagduduwal. Hagod ni Michi ang likod ng kaibigan. Sa isang kamay ay hawak ang baso ng tubig. Aura mukhang magiging mahirap ang ipaglilihim mo. Dapat ay kumonsulta tayo sa doktorang yun para mabigyan ka ng pampakalma niyong morning sickness mo at kung ano pang sickness na kasama ng paglilihi. Tumangulang si Aura. Nagbalik sa kama. Ngayon ay hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Nagsisimula ng mahabag siya sa sarili. Pwede ba? Tigilan mo yan. Saya. Why ni Mitzi? Walang may gustong mangyari yan sa'yo. Bakit hindi ka nag-ingat? Nurse ka. Gayon din si Noel. Alam ninyo ang mga paraan ng contraception. Bakit kayo nagpabaya? Galit si Mitzi. Nagmintis Mitzi. Sorry talaga lang hindi ako mapigil. Pakaramdam ko yung awa ako sa akin. Pahikbing paliwanag. Gaga, alam mo ang self-pity yung pinakamababang dapat indahin ng isang tao. Lalong bababa ang moral mo. Kasalanan ito ni Noel. Paninisi niya. Pagkatapos ay iniwan ako't sukat. Sira, hindi lamang si Noel ang may kasalanan. Pati na ikaw. Pumayag ka eh. Kung hindi mo rin gusto mangyayari ba, siguro naman ay hindi ka pinilit. Ngumungoy-ngoy si Aura. Pero tapos na yun. Ang kailangan nating i-resolve kung ano ang dapat nating gawin. Sinabi niyang natin dahil talagang kasama na siya ni Aura hanggang wakas. Wala akong maisip. Nalilito ako. Iisa lamang siguro ang tama. Lunukin ko ang pride ko at ipaalam ito kay Noel, sabi sa pagitan ng paghipki. Good girl, mayroon pa nga bang mas mabuti kung hindi iyon? Kailangan ngayon ka na sumulat or better still mag-tape ka na lang ng message mo, mas personal. Pumili si Michi ng blank tape. Nang araw din yun ay ipinadala nila kay Noel via registered airmail. Nagmamagandang loob na rin si Michi na dalhin iyon sa NAIA para mas mabilis maipadala sa Saudi. After 5 days ay tatawag na iyon sa iyo sa office. Huwag ka nang mag-alala. Ganyan lang kasimple ang problema. Alam naman nating mahal na mahal ka ni Noel. Makakaisip siya ng paraan para maisaayos ang kalagayan mo. Pwede namang wedding by proxy. Mas gusto kong siya ang umuwi sa landali. Malungkot na sabi na Aura para makaharap siya ng mama at daddy. Aura naman, paano siyang papayagang umuwi niyang wala pang 2 buwan ng kanyang naipagsilbi sa kanyang 2 taong pinarmahang kontrata. Pero paano? Bahala na, hintayin natin ang sasabihin ni Noel. Saka na tayo mag-isip kung ano ang dapat isipin. Pagbibigay ng lakas ng loob nito kay Aura. Tumalaw si Ron isang gabi. Naroon si Mitzi. Uuwi na muna ako, Aura Ron. Huwag Mitzi, hindi naman ako magtatagal. Nangungumusta lamang ako. Gusto kong ulitin na handa akong tumulong. Ikaw ang magpo-proxy sa kasal ni Aura kay Noel, pwede? Pwede anytime. Kaibigan na akong nagsasalita ngayon. Okay ka talaga Ron. Hindi ko makakalimutan yan Ron. Agad ni Aura. 5 araw ang nagdaan. 8, 10, 2 linggo ay nagbalik ang tape na ipinadala nilang magkaibigan. Malinaw na nakatatak sa sobre. Sa labas address unknown. Aurano ito. Gumaganti siya, Mitz. He's giving me my own dose of medicine, Mitzi. Hindi ko ito inaasahan. Akala ko kilala ko siya. Mapait ang damdamin ng dalaga. Aura, paano? Anong gagawin natin? Gusto ko nang mamatay, Mitzi. Padaing nasabi. Walang luha. Seryoso siya. Inabot ni Mitzi ang kamay ng kaibigan. Tinapik-tamik. Hamo akong susulat sa kanya. Iba naman ako kaysa sayo. Huwag na, Mitzi. Sayang lang ang pagod mo perang pambili ng selyo. Kung matigas ako, siguro mas matigas siya. Tama ka. Ginagantihan niya ako. Pero paano? Medyo nalilito na rin si Mitzi. Mag-isip tayo ng ibang paraan para makaligtas sa kahiyan ng pamilya ko. Parusahan ako ng langit. Kasalanan ko ito. Alam mo, may 4 na opsyon akong naiisip, Aura. Mitzi, makinig ka. Una, isilang mong bata. Harapin ang galit ng mga magulang mo at kahihiyan. Hindi bali na lang kung ako ang mapapahiya. Pero sila, unfair sa kanila, Mitzi. O kaya ang ikalawa isilang ng palihim at ipaampon, saka ka umuwi rito. Ano ang sasabihin ko't mawawala ako ng ilang buwan? Madali nang ihanap ng alibi yun. Ang ikatlo'y matindi, abortion, Mitzi. At ang ika-4 at last, maghanap ng lalaking pwedeng magpakasal sa'yo para pagtakpan ng kahiyan. Babayaran? Pwede rin. Pwede namang dahil sa lab. Dahil sa lab? Oo, Aura. Si Ron. Umiling si Aura. Malungkot ang kanyang ngiti. Hindi gagawin ni Ron ang ganoon, Mitzi. Remember, sabi niya, pag kailangan natin ng tulong, itawagan natin siya. Ibang tulong siguro. Hindi ganito, Mitzi. Baka isa sa mga naunang nabanggit mo. Gusto ko ring marinig mo ang mga consequences ng mga nabanggit ko sa itaas, Aura. Like sa una, pag isinilang mo siya at haharapin ng kahiyan, talagang malupit pa rin ang society.
Laging ipapaalala sa iyong isa kang dalagang ina. Kaya lang ang ganong hostility ay mamamatay din pagdating ng panahon. Makakalimutan din nila. Sa ikalawa, kung ipapaampo mo pagkapanganak, may sumbat din ng budhi. Siguro sa tuwing makakakita ka ng batang kasing age na nang ipinamigay mo, iisipin mo ano kaya ang kalagayan ng anak ko sa umampon. Kung minamahal ba siya at inaalagaan na katulad ng pagmamahal at alagang maibibigay mo. Ang ikatlo, ang pinakamabigat, Aura. Hindi ka nahihiwalayan ng sa iyong konsensya. Pinatay mo ang sariling anak. Hindi mo siya binigyan ng chance na mabuhay. At ano ang malay mo? Baka kung nabuhay sa isa siyang kilalang tao, halimbawa'y Pangulo ng Bansa o First Lady kung babae. Ang ikaapat lamang ang maagaang dahilan, pero suntok sa buwan ang paghanap ng lalaking ganun, maliban nga kay Ron. Lalo akong naguguluhan, Mitzi. Pabuntong hiningang sabi ng dalaga. Baka naman talagang lumipat na si Noel, kung puntahan mo ang kanyang parents at magtanong ka, gagawin mo yun para sa'yo. What are friends for kung hindi magtutulungan? Mitzi, isang araw ang makakaganti rin ako sa'yo. Oo na bukas pagkalabas ko sa office ay pupuntahan ko sila. Kunwari mag-aalok ako ng mga alahas, tapos kukumustahin ko casually si Noel. Maaaring sa pag-uusap namin ay mabanggit kong padadalhan ko ng card si Noel. Ako na ang bahala. Hindi naman kita ilalagay sa alanganin, no? Mula nang malaman niyang buntis siya, lagi nang nag-aalala si Aura. May mga gabing bigla na lamang siyang magigising. Basa ng pawis ang buong katawan, dala ng apprehension. Kung ano-anong panaginip ang nararanasan niya, na lalong nakakaragdag sa kanyang pag-aalala. Naikukubli niya sa mga kasama sa bahay ang kanyang paglili dahil sa mga gamot na ibinigay sa kanya ni Dr. D. Iyong nakatuklas ng kanyang pagbubuntis. Aura, bakit hindi ka muna magbakasyon sa trabaho mo? Nangangayayat ka at namumutla. Magpa-examine ka kay Dr. Flores. Walang anuman daw po ito, ma. May vitamins na po ako. Nagpa-check up na ako sa doktor sa ospital. Ang mama talaga, nag-aalala kayo naliligid ako ng kung ano nung klaseng doktor doon. Kami pa ba ang mapapabayaan? Staff ng ospital. Pilit niyang pinasisigla ang sarili sa harap ng ina. Abay, oo nga naman pala. Ganito talaga ang mga ina-Aura. Isang araw ay magiging nanay ka rin. Napakislot siya. Nag-aalalang bigla na baka may mahalata si Aling Dolor sa tunay niyang kalagayan. Hindi mo raw ba kailangang magpahinga? Sana'y huwag ka nang ilalagay sa third shift. Mama, nakatono na po. Kung baga sa makina ang aming mga oras sa ganong shifting, sanay na po kami. Dumating si Michi. Hatak niya agad ito sa kwarto. Nakuha mo. Yun ding dating address, Aura. Mukhang tama ka nga. Gumaganti si Noel at talagang ayaw na niyang makipagkasundo sa'yo. Sabi ko na nga ba? At nagsimula nang maglanda sa mga luha sa kanyang pisngi. Please, Aura, hindi yan makukuha sa pag-iyak. Makakaisip din tayo ng paraan. Nakapili na ako ng option, Mitzi. Kung sakaling ang hindi na makontak si Noel, isisilang ko siya kasi hodang palayasin ako ng mga magulang ko. Makakaya ko na siyang palakihin. Ang ikinatatakot ko lamang ay baka mawalan ako ng trabaho. May morality clauses doon sa aming ospital. Sa kahit anong option ang pinili mo, kailangang handa ka nga sa consequences. Kaya wala kang dapat ikatakot. Katulong mo ako. Salamat, Mitzi. Kailan mo balak sabihin sa kanila? Sa Sabado ng gabi. Gusto mo bang narito ako sa tabi mo? Huwag na muna. Pero pag nakita mo yung sumindi na ang ilaw sa kwarto ko, pumarito ka, Mitzi. Kailangan ko ng karamay kung ano man ang magiging pasya ng mama at daddy. Sure, bukas na yun, Aura. Hihanda kong mabuti ang sarili ko. Ayokong maging emosyonal sa kanilang harap. Dapat, saka ilagay mo sa isip mo ang pinakamatindi lamang naman nilang magagawa sa iyo ay ang itakwil ka bilang anak. At ang ganong pagsumpa ng mga magulang sa nagkamaling anak ay temporary lamang. Kapag nakita na nila ang kanilang apo, baka magkandara pa na silang pauwiin ka. Iyan din ang nasa isip ko kaya nababawasan ang takot ko. At nariyan ka pa, lalong lumalakas ang loob ko. Narinig nila ang pagtawag ni Aling Dolor, sinasabing naroon si Ron. Tayo na lumabas na tayo, masaya namang kausap si Ron, malilibang ka kahit paano. Matagal na siyang nagyayayang lumabas tayo at kumain sa kama masyal para naman daw hindi ako masyadong malungkot sa paglayo ni Noel. Bakit nga hindi? Ganong gutom ako huwag siyang magkamaling magyaya. Sasama tayo, Aura. Ikaw talaga. Butit hindi ka nagiging butete sa taba. Ang sarap-sarap mong kumain. Hatak na niya si Mitzi papalabas. Masaya na silang nagkukwentuhan na hindi pa nagyayaya si Ron. Tumayo na si Mitzi. Iiwan ko na kayong dalawa. Titignan ko kung nakapagluto ng inay ko. Gutom na ako. Kung lumabas tayong tatlo, maghapunan dun sa restaurant may singing cooks and waiters. Are you serious, Ron? Oo naman, Mitzi.
O ano, Aura? Sige, magpapaalam ako sa mama. Ang gusto ko'y Chinese foods, ayoko ng native. Masusunod, masayang sagot ni Ron. Uuwi muna ako at magbibihis, Ron, Aura. Hintayin niyo ako. Tama na itong suot ko. Buti na lang pala pagdating ko'y nagkwentuhan na kami ni Mitzi. Hindi ako nakapagpalit ng pambahay. Kahit naman anong suot mo'y maganda ka. Kahit buntis ako. Kahit malaking-malaki na ang tiyan mo. Ang swerte ni Noel. Puno ng panghihinayang na tono ni Ron. Hindi nakasali si Noel sa usapang ito ron. Hindi napigil na naibulalas ni Aura. Aura, siguro'y kasalanan ko. Gumaganti lamang siya. Pero ayaw na niyang makinig ng paliwanag. Naguguluhan yata ako. Huwag mo nang intindihin. Aura, bakit hindi mo sabihin lahat kay Ron? Kaibigan naman natin siya. Ayokong kaawaan ako, Mitzi. Please, Aura, ano ba ang problema? Bakit kita kaaawaan? Giit ni Ron. Si Mitzi na ang nagkwento. Kitang-kitang panlulumo ni Ron. Kaya kong palakihin at bigyan ng kinabukasan ng magiging anak namin. Sisikaping maging mabuting ina at ama sa kanya. Pwede mo naman siyang bigyan ng ama, Aura. Ron, pakasal ka sa akin. Tumingin si Aura kay Mitzi. Ngumiti ang kaibigan. Alam mo kung ano ang damdamin ko para sa iyo, Ron. Kailangan mo ang tulong ko, Aura. Inihahandog ko yun. Kung sakaling matututuhan mo akong mahalin, magiging maligaya ako. Kung hindi naman kasiyahan ko nang makabawas ang problema mo. Ron, habang buhay ang tulong na iniaalok mo sa kaibigan ko. Paano kung madisappoint ka kay Aura? Hindi ka na maaaring kumala sa inyong kasal. Mitzi, kahit mamatay ako'y mabuhay uli, naiaalok ko pa rin ang sarili ko kay Aura. Wala akong hihinging kapalit. Maligaya na ako. O narinig mo, Aura, ano ang pasya mo? Ron, hindi ko alam na ganyan mo ako kamahal, pero gusto ko munang pag-isipan. Pwede ba? Ikaw lagi ang masusunod. Meantime, lalabas tayo para hindi ka nalulungkot. Takang-taka ang mga magulang ni Aura nang magsabi ang dalaga na mamamanhika na sina Ron at ang mga magulang nito para pag-usapan ang kanilang kasal. Akala ko ba'y si Noel ang nobyo? Nagbabagong isip po naman ang tao, di po ba? Pero si Ron, paano nangyari yun? Dolor, nagsasabi na ang anak mo, bakit nag-uusisa ka pa? Sila ang nagkasundong pakasal, sila ang pakakasal. Akala ko ba'y gusto mo si Ronaldo para sa dalaga natin? Bakit ngayon ay marami ka pang reklamo, tanong? O edi si Ron na kung si Ron, kailan sila paparito? Sa linggo daw po ng gabi, may ipapakiusap lamang po sana ako, Mama Dad. Isang simpleng kasalaman lang lamang ang gusto ko. Mga malalapit na kamag-anakan lamang at piling kaibigan ang dadalo. Minsan lamang ikakasal ang isang babae, Aura. Bakit ganyan pa ang gusto mo? Nag-iisa ka pang anak naming babae. Saka may ikakaya si Naron. Gusto kong makitang magandang aking anak sa araw ng kanyang kasal. Kung magandang trahe ang iniisip niyo, ipayag pa ho ako. Ang ayaw ko yung parang karnibal ang aking wedding. Sana ipagbigyan naman ninyo ako. Ikaw na nga ang bahala. Ikaw naman ang ikakasal. Madaling naiayos ang pagtatakda. Isang buwan pagkaraan ng pag-uusap na yun, ay kinasal si Ron at si Aura. Si Mitzi ang maid of honor at si Chito ang best man. Pansamantala silang tumira sa isang unit ng condominium sa Makati. Ano ang sabi mo, Aura? Hanggang ngayon 1 week na kayong kasal ni Ron ay hindi pa kayo hinihingi ang kanyang marital right. Bakit? Bakit mo sa akin itatanong? Sa kanya ka mag-usisa. Walang bahala ni Aura. Ikaw naman, ano ako, Timang? Curious lang naman ako. Pero what is like being married to a rich man? Mitzi, paano naman ako magkukumpara? Ngayon lang naman ako nagpakasal sa mayaman. Hindi ko pa natitikmang pakasal sa mahirap. Nakatawang inirapan ni Aura ang kaibigan. Sira, pilosopo na ngayon. Hinampas ni Michi ng unang si Aura. Nasa loob sila ng bedroom ng mag-asawa. Iyon naman ang totoo. Kung magtatanong ka kasi out of this world, kailan ka papasok sa ospital? 2 weeks ang leave ko. May 1 linggo pa akong walang gagawin kung hindi asikasuhin itong unit, magluto at mamili. Saka maghintay sa pagdating ni Ron mula sa office. Anong nararamdaman mo? Malaking pagpapasalamat at nailigtas ako sa kahiyan ng mga magulang ko at sa lahat sa ginawa niyang pagpapakasal sa akin. Pero Mitzi, hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang pagmamahal ko kay Noel. Aura, ano ka ba? Kailangan alisin mo na sa isip mo yan. Mali eh. Maling-mali. Alam ko, sinasabi ko lamang sa'yo. Pero hindi ibig sabihin gagaguhin ko ang asawa ko. Baka nga sa kabaitan niya at kabutihan ay matutunan ko na siyang mahalin talaga. Pero naiintriga ako sa kanya, Aura. Legal ka lang sa kanya. Bakit bantulot pa siyang makipaglabing-labing sa'yo? Baka hihintayin ka pa niyang makapanganak para wala ka ng stigma ni Noel. Nung unang gabing umuwi kami rito, itinuri niya ang kwartong ito para raw sa akin. Hindi ako nagtanong kung bakit para lang sa akin. Kung yun ang gusto niya, edi sige. Sa kabilang kwarto nga siya natulog hanggang ngayon. Papasok lamang siya sa kwarto ko kung magtatanong o kaya ay gusto niyang makapagkwentuhan sa akin. Pagkatapos hahalikan ako sa noo at aalis niya. Ganun lang.
Yun lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Baka naman nagpakita ka ng hindi maganda. Nagsin ang pumayag akong pakasal sa kanya, alam ko ang kanyang pangangailangan bilang tao. Bilang lalaki kaya siya nagmahal at nag-asawa. Bakit ko siya pagkakaitan? Well, talagang iba si Ron. Ibang-iba. Maalalahanin siya, Mitzi. Asikasong-asikaso niya ako. May all-around may na napapalito kong umaga. Umuwi lamang siya sa tanghali. Magbabalik sa hapon para gawin ang dapat niyang asikasuhin. Umuwi pagkatapos naming maghapunan. Pumapayag pa rin siyang mag-duty ka. Ang usapan namin ay hanggang kaya ko. Pero sa sandaling lumaki ng talagang tiyan ko ay titigil na ako sa pagtatrabaho. Ano ang pagtanggap sa iyo ng mga biyanan mo? Pareho silang kasing buti ni Ron, kaya kitang-kita agad kung saan siya nagmana. Tanggap na tanggap nila ako sa kabila ng pamilya. Pero hindi nila alam ang totoo. It's between you and Ron naman, Aura. Sana naman bigyan din ng matapat na pagmamahal ni Ron ang magiging anak mo. Iyan din ang dasal ko. May ibabalita ako sa iyo kaya pa rin ako napadaan dito. Kahapon kasi nakita ko si Lucy, yung ate ni Noel sa Santa Cruz. Alam nilang nag-asawa ka na at naibalita na raw nila yon kay Noel. Hindi raw nila alam na nagkasira na kayo ng kanyang kapatid. Nanghihinayang din siya sa tagal ng pagiging magkapatid pa ninyo ni Noel pagkatapos ay hindi rin pala kayong magkakatuluyan. It's all water under the bridge na Mitzi. Kasalanan ni Noel. Ngayong nagkaalaman na, dapat ngang kalimutan na. Huwag nang pag-usapan pa. Yan din ang hihilingin ko sa iyo, Mitzi, para rin mapadali ang paglimot. Aura, tungkol dun sa sinabi mo kanina, si Ron ay parang reluctant sa pakikipaglapit sa iyo. Ano ang tungkol dun? Inilalagay ko ang sarili ko kay Ron. Mabait, mapagbigay. Dahil sa pagpapakasal niya sa iyo, ay nahihiya siyang i-assert ang kanyang sarili dahil baka masabi mong sinasamantala niya ang pagkakataon. Matiga na lamang siyang naghihintay kung kailan mo ipakikita sa kanyang tanggap mo na siya ng buong buo. Ganyan din ang pakiramdam ko. Pababayaan mo na lamang na ganun. May dapat ba akong gawin? You tell me. Di ba dapat ay ikaw ang manguna, ang gumawa ng first move para makita niya handa ka ng tumupad ng tungkulin mo sa kanya bilang misis? Tama nga siguro, Mitzi. Pabayaan mo't gagawin ko yun. May pakita ko man lang sa kanya na malaki ang pasasalamat ko sa kabutihan niya sa akin. Sa simula'y maaasiwa ka syempre, pero makakasanayan mo rin siyang kasama mo habang buhay. Hindi sumagot si Aura, tumanaw sa labas ng bintana. Parang kinukondisyon ng sarili sa dapat niyang gawin. Paano aalis na anak ko? Wala ka bang ipagbibilin sa inyo para masabi ko bago ako umuwi? Umiling si Aura, sinabayan ng kaibigan sa paglabas. Wala silang imikan, bawat isa'y may kani-kaniyang iniisip. Kailan ka dadalaw ulit, Mitzi? Bago ka magbalik sa ospital? Mitzi, ano ang sabi ni Lucy? Ano raw ang reaksyon ni Noel nang malaman na nag-asawa na ako? Aura, ikaw nagsabi kanina na hindi na natin pag-uusapan pa si Noel para madali ang pag-meet. I'm so sorry, Mitzi. Hindi ko lang mapigilan. Walang sinabi si Lucy. Basta ganun lang. Alam na ni Noel. Hindi naman ako nag-usisa para makita niyang hindi na tayo interesado kay Noel. Sige na, Mitzi, at pakisabi sa mama. Gusto kong kumain ng ginataang halo-halo. Gusto ko siya ang magluluto. Tumawa si Mitzi. Magmumukhang ginata ng anak mo paglabas. Puting asukal ka mo ang gamitin para pumuti rin ang anak ko. Oo na. Sige, wag mo na akong ihatid hanggang git ako nang bahala sa sarili ko. Nang magbalik siya sa bahay, si Noel ang laman ng kanyang isip. Pero determinado siya talagang kalimutan na ito. Alang-alang sa kabutihan ng kanyang asawa. Tama siguro si Mitzi. Dapat na lang siya na ang magkusa para maipakita niya kay Ron na handa na siya talagang maging asawa nito sa tunay na kahulugan ng pagiging magkabiyak ng puso. Ma'am Aura, ano ang ilalabas ko para sa hapunan? Siling ang all-around maid nasa harap ng bukas na refrigerator. Siling ayokong kumain. Ice cream at malutong na bayabas ang gusto ko. Isasaw-saw sa ginisang bagoong na alamang. Naku, ma'am, baka sumakit ang tiyan niyo doon. Hindi, hala ilabas mong nakamarinate ang chicken dyan. Iluluto ko na ang hapunan ng sarmo. Pero ihanap mo ko ng bayabas na malutong. Ayoko ng malalaki. Native guavas ang gusto ko. Siling huwag ka nang umalis. Tulungan mo na lang ang mamo. Ako na lang ang bibili ng ice cream at bayabas. Palapit si Ron kay Aura, nakangiti. Yes, sir. Pero mama, ano naman ang lasa ng ice cream at bayabas? Sa naglili, siguro lasang masarap na masarap yun. Sabi ni Ron habang hinahalikan sa buhok ang kabiyak. Ako, sir, ang bilis naman ninyo. 1 week lang naglilihi na si ma'am. Naramdaman ni Aura ang nag-init bigla ang kanyang katawan, pakit sa kanyang mukha. Hindi siya makapagsalita. Sa magkahalong galit at pagkapahiya, tumingin sa kanya si Ron. Napangiti ito at kinabig siya. Sa ganda nitong misis ko, sinong lalaki ba ang makakapagpigil? Muling hinalikan sa noo. Siling yung bibig mo, nasabi na lamang ni Aura. Ma'am, sorry po. Nakupulang-pula kayo. Pasensya na kayo. Talaga kasing ang bibig na ito. Sinampal ng katulong ang sariling bibig.
Ron, bumili ka na. Para kasing gusto ko nang kumain nun. Magluluto na kami ni Siling. Sige, lalakad na ako. Tumayo sa Aura. Tumiyad. Hinalika ng mabilis sa bibig si Ron. Nakita niyang napatda ito at napatitig sa kanya. Sige na Ron, lakad na. Ang bagoong ko ha. Huwag mong kakalimutan. May tinda sa supermarket, nasa bote yon, bisado na. Pagtataboy nito sa asawa, mamaya mo na ako. Tingnan ng tingnan. Alam mo pala, bakit hindi ka pa bumili? Ay ayokong akong bibili, gusto ko yung iba. Pag baka hindi na masarap ang mabili ko. Nagtatawang lumabas uli si Ron. Siguro ang puti ng magiging anak niyo. Ice cream at puting-puti, saka bayabas na pink ang laman. Ayoko ng ice cream na makapuno o vanilla siling. O may flavor ang gusto ko. Alam na yun ni Ron. Ma'am, edi maitim ang baby. Siling, hindi na ako kuha sa lihi ang kutis ng baby. Maputi si Ron. Ako rin ay hindi naman morena. Para nalaman kung may lahi siyang maitim at ako rin, tiyak na hindi magiging negra o morena ang magiging anak namin. Ganun pala yun. Pero bakit yung kapitbahay namin? Amerikano ang Mr. Maitim ang anak. Siling, ang mabuti pa'y magsaing ka na. Isabay mo na rin ang pagpiprito ng chicken. Ako na may maghahanda ng green salad. Ikaw talaga, ang dami mong tanong. Napapailing si Aura, nakalimutan ng anumang problema. Nakahanda na ang hapunan ng magbalik si Ron. Iniluluto na lamang ni Aura ang onion soup. Iwan mo na kayan kay Siling. Tingnan mo itong bayabas na dala ko. Sa San Andres ko pa yan nabili. Naku, ang gaganda. Sariwang sariwa. Isa-isang inilalabas mula sa plastik na lagyan ng bayabas. Bawat isa hinahalik-halikan pa. Ron, obi ba ang ice cream ko? Oo, inilalagay ni Ron ang half-gallon ice cream sa purse. Hinugasan ni Aura ang mga bayabas. Kinukuha ni Siling para siyang maghugas pero ayaw ng babae. Pagkahugas ay inilagay sa mesa ang bowl ng bayabas. Naglagay ng bagoong. Kinuha ang ice cream. Nag-scoop sa malaking baso. Iyon ang iniharap sa kanya. O Ron, kumain na tayo. Siling, upo na. Ang ibig mong sabihin, Aura, yan ang hapunan mo. Tumango si Aura. At nagsimula ng kumain. Isang kagat sa bayabas na may bagoong, isang subo ng ice cream. Napapanghiwi na lamang ang asawa at si Siling habang pinapanood. Ang sarap na sarap sa pagkain pinaglilinhan. Aura, kumain ka muna sana ng kanin at ulam bago yan. Baka kung mapano ka. Mamaya na, hindi ako gutom. Matagal nang nakaalis si Siling pagkatapos na sa ayos ang komedor. At kusina, naroon pa rin si Aura sa dining table. Paunti-unting kumakain ng bayabas, bagoong at ice cream. Pero ngayon ay wala na ang saya at sugla sa kanyang mukha at kilos. Nasa isip niya naman niya si Noel. Dapat ay ito ang kapiling niya. Siya nag-aasikaso sa kanya. Bumibili ng mga pagkain gusto niyang kanin habang naglilihi. Tama talaga lagi si Mitzi. Dapat na niyang suklian ang kabutihan ni Ron sa kanya. Susubukin niya ngayong gabi na ipasya ni Aura. Sana'y makaya niyang gawin. Nang nakaraang mga araw na ipagpapasalamat niya na magkabukod sila ng kwarto ni Ron. Kung hindi pa si Mitzi ang nagpayo sa kanya, ay hindi niya iniisip ang pagkukulang kay Ron ang ginagawa niyang pag-iwas na rin kay Ron. Iniligpit ang kanyang kinakain, hinugasan ng maraming platong ginamit, pinatay ang mga ilaw sa salas, kusina at komedor. Nagtuloy sa kanyang kwarto. Naraanan niyang bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ni Ron. Nakaupo ito sa ibabaw ng kama. Nakasandal sa headboard at nanunood ng tape sa VHS. Pagpasok niya sa kanyang silid, ay kumuha ng bihisan. Yung regalo sa kanya ni Mitzi. Manipis na two-piece silk shirt pajamas at ang topper nitong manipis na ang strap lamang pumipigil para huwag malaglag ito. Dala yun ay nagpatuloy sa banyo. Naligo at isinote yun. Balot pa ng tuwalya ang kanyang buhok nang lumabas. Humarap sa salamin. Inalis ang tuwalya. Sinuklay ang hanggang balikat na buhok. Pinagmasdan ng sarili sa salamin. Nakaramdam siya ng pagkahiya. Hindi siya haharap ng ganon kay Ron at tila isang chippy-chippy girl na nang-aakit ng lalaki. Hinubad ang pagtulog. Ipinalit ang kanyang ordinaryong pajama. Inulit-ulit sa isip ang dapat niyang gawin kapag nagpunta siya sa silid ni Ron. Inayos na mabuti ang buhok. Naglagay ng kaunting pabango. Huminga ng malalim at humakbang na palabas ng kwartong at lumipat sa kwarto ni Ron. Marahan ang mga hakbang ni Aura. Naroroon pa rin ang pagbabantulot. Sinasabi ng kanyang isip na gawin na ang binabalak. Tumututol naman ang kanyang puso. Parang hindi niya magagawang ipagkaloob sa iba ang kanyang katiwan maliban kay Noel. Sa pagtatalong iyon ng kanyang damdamin, ay natagpuan na lamang ni Aura ang sariling nasa tapat na ng silid ni Ron. Sandali siyang tumigil, pumikit. Humugot ng buntong hininga at saka marahang itinulak ang pinto. Lumingon si Ron. Aura, bakit? May kailangan ka? Wala naman. Sa kabila ng malakas na pagpintig ng kanyang puso, ay patag pa rin siyang nagsasalita. Naraanan kita kanina na buhos ang pansin sa pinapanood. Naisip kong baka gusto mo nang may kasama.
Maganda nga ito, Ara. The Good Son. Nakakagigil. Nakakasuspense. Kadalasan nangangalahati na. Gusto mong i-rewind ko para mapasimulan mo? Naupo siya sa gilid ng kama, sa kabilang side. Hindi dahil doon niya sisimulan ang seduction kay Ron kung hindi nangalog bigla ang kanyang mga tuhod. Hindi, wag na. Masusundan ko na rin siguro ang istorya. Sumampa siya sa single bed na iyon. Pasandal din pumasta sa tabi ni Ron. Dahil pang-isahan nga ang bed ay nagdikit ang kanilang mga braso. Bahagyang lumayo si Ron. Nilingon siya ni Aura. Baka naman mahulog ka na sa pagkakaupo. No, hindi. Nalilitong sagot. Ikaw, baka gusto mo ikuha kita ng upuan. Yung lodging spa. Hindi, okay na ako rito. Saka ngumiti kay Ron. Tumingin sa TV. Pinilit makapag-concentrate sa palabas. Pero hindi rumistro ang panorin sa kanyang utak. Nakairon ang kanyang buong kamalayan. Pinakikirang naman kung anong epekto ng kanyang kusang paglapit dito. Pero wala siyang madamang anuman. Sige ito sa panonood. Napasimulan ko na ito, sabi niya sa sarili. Itutuloy ko na. Bahagya siyang humilig. Sa balikat na Ron, nagkunwari siyang inaantok para karaan ng may 10 minutong panonood. Aura, marahang tawag ni Ron. Kung inaantok ka na, pwede mo na akong iwan. Kunwari nagising si Aura. Ayaw mo lang yata akong narito at nakikipanood Ron. Saka tumunghay siya sa katabi. Aura, kung may pinakahahangad ako yung makatabi ka, kaya magdadalawang linggo na tayong kasal magkaiba pa rin ang ating kwarto. Aura, Ron, may gusto akong linawin. Ang pagpakasal mo ba sa akin ay para lamang isalba ko sa kahihiyan at magkaroon ng amang makikilala ang baby ko. Akala ko kasi kaya ako naging asawa mo dahil mahal mo ako. Aura, alam mong mahal na mahal kita. Kung ganun, bakit mo ako iniiwasan? Dahil alam kong hindi mo ako mahal. Natatakot akong hindi mo ako tanggapin. Paano kita matututuhang mahalin kung hindi mo ako tuturuan Ron? Saka bagyang inilapit niya ang kanyang mukha sa lalaki. Nakita niyang nahigit nito ang paghinga. Aura, papagayagan mo akong may padamat sa iyo ang aking pag-ibig. Kung hindi, wala ako rito ngayon Ron. Pabulong ang pagkakasabi ni Aura dahil para siyang nahihiyang siya ang nagpauna. Aura, paimpit na tawag sa kanya. Mabilis siyang naikulong sa mga bisig nito. Mahigpit na inilapit sa kanya ang katawan ng asawa. Pabayaan mong mahalin kita. Kailangan kita, Aura. Kailangan kita. Saka pinaliguan siya ng halik nito. Sa mukha at sa bibig, sa leeg at sa dibdib. Saka maraan siyang inihigas ng asawa. Saka isa-isang inalis ang botones ng kanyang pajama top. Ron ang ilaw. Nakasindi ang ceiling light ng silid. Pabayaan mo mapagmasdan ko ang kabuuan mo, Aura. Sa unang pagkakataon, akala ko hindi ka na magiging akin. Ron. Yumuko si Ron. Muling hinadka ang kanyang mga labi. Maalab ang halik. Kasabay ng pag-alis nito ng kanyang pangitas at mula sa mga labi pababa sa mumunting halik ni Ron sa asawa. Sa leeg, sa dibdib, hanggang sa ang kaninang sabik na paghalik niya. Ang mumunting ubod hindi na niya maitago pa sa asawa. Kasabay na yung mga haplos ng pagmamahal ng mga palad ni Ron. Sabi ng isip ni Aura, hindi siya dapat nagre-respond sa mga ipinadadama ng lalaki. Dahil hindi niya ito mahal, pero hindi niya mapigil ang sarili. Dahil kaya sa mahusay magpaalam ng damdamin siya. Kaya tangay na tangay siya, lalo na lang damhin ito ang lahat-lahat sa kanya. Napapikit si Aura at ang mga sumunod pa itong mga ina sa kanya sa dako pa ron ng kaligayahan. Wala na ang init na iyong sandaling lumukod sa nilang mag-asawa, pero yaka pa rin siya noon. Hinahaplos ang kanyang buhok, ang kanyang pisngi. Walang pagsasawang hinahalik-halikan si Aura. Aura, salamat. Bulong nito. Malambing. Salamat saan? Sa pagbibigay mo sa akin ng iyong sarili. Lalo kitang minahal, Aura. Maniwala ka. Karapatan mo nga ang kinin ako ron. Asawa mo ko. Obligasyon kong ipagkalobi yun sa iyo. Ramdam na Aura ang tigilang bigla ang kayakap. Nakita niyang nagdilim ang mukha nito. Kaya mo ibinigay ito sa akin dahil lamang sa obligasyon mo. Hindi siya nagtanong. Ipinahayag niya iyon kay Aura. Ron, sabi mo tuturuan mo akong mahalin kita. Alam mo naman sa simula pa lamang ng ating relasyon, bigyan mo ako ng panahon. Sa kabutihan mo'y malulubos din ang pag-ibig ko sa iyo. Nakatulog siyang kayakap sa Ron. Nang magising siya, wala na siya sa silid nito. Nasa sariling kama na siya at katabi niya ang asawa. Pumikit siyang muli at hindi naging maramot ang tulog sa kanya. Damali ng kapanatagan ng isip at puso. Lalo nang naging mapagmahal si Ron. Maalalahanin, sa pagdaraan ng mga araw ay hindi lamang siyang laging inaalala nito, pati na ang sanggol na patuloy ang paglaki sa kanyang tiyan. Aura, ngayon na ang check-up mo, hindi ako papasok, sasama ako sa iyo. Pero hindi na naman kailangan. Sa ospital na naman ako mismo chine-check up. Ibabalita ko na lamang sa iyong findings. Gusto kong malaman agad. Sa doktor mismo, Aura. Ikaw kasi 6 months na yan ay sige pa rin ng pag-duty. Hindi mo na naman kailangan magtrabaho.
2 months na lang ron. Pagkatapos ay magpa-file na ako ng maternity leave. Kaya mo pa bang talaga? Hindi ka nahihirapan? Hindi, mas mahihirapan ako nang nag-iisa sa bahay maghapon at naghihintay sa'yo. Ang pagmamahal na nakikita niya kay Ron ang siyang dahilan ng unti-unti pagtataboy ng pinakasulok na bahagi ng kanyang isip, ang pag-alaala kay Noel. Nagbabalik lamang ito sa kanyang utak kapag kumikislot ang baby sa tiyan niya. Pagkatapos nun ay nawawala na. Kumbaga sa sugat ay unti-unti nang gumagaling ito. Natatakpan na ng ibang balat. Ano ba, Mariko? Tingin ko sa'yo isang contented woman at maligaya. Tama ka, Mitzi. Kontento na ako ngayon at maligaya. Salamat naman. 2 months pa'y nanay ka na at tatay na si Ron. Si Ron na nga ang tatay. Pag-uulit niya sa sinabi ng kaibigan. May iba ka pa bang iniisip? Kunot noo si Mitzi. Wala na, Mitzi. Hinihintay ko na lamang ng mga anak. Aura, anong nararamdaman mo? Hindi ka ba natatakot? Mahirap daw mga anak. Nasasabi ka ko, Mitzi. Hindi natatakot. Gusto ko nang makita siya. Halika, tingnan mo ang nursery. Si Ron lahat ang personal na gumawa niya at bumili ng mga accessories and furnishing. Hatak ni Aura kay Mitzi sa kwartong unang inukupan ni Ron at ngayon ay converted na sa silid pambata. Wow, ang ganda. Ang daming poster at figures ng Disney characters. Mga fairy tale ang bida. Ang ganda pati ng crib. Rainbow color ang motif pa. Paano hindi namin alam kung babae o lalaki? Ang kanyang namit ay puti lahat. At least yung unang set. Paglabas niya sa kana kami bibili ng mga may kulay. Bakit hindi ka magpa-ultrasound para malaman mo ang gender ng baby? Ayaw ni Ron. Konserbatibo eh. Bayaan na raw namin katulad nung ipinanganak kami. Full of suspense kung babae o lalaki. Kung mag-iisip siya at kumilos para talagang anak niya ang baby ko. Baby na rin kasi niya yan. Siya na ang naghirap at maghihirap pang magpalaki ng bata. Oo, Missy, humanda ka't ninang ka. Madaling araw nang sumakit ang tiyan ni Aura. Kahit na handang-handa na silang dalawa ni Ron kung anong gagawin para sa mga sandaling iyon, nataranta pa rin ng mag-asawa. Ron, teka, huwag mo muna akong isakay sa kotse. Tawagan mo si doktora, nasa bahay pa yun. Oo nga, tarantang ibinaba ang pangkong asawa at dumayan. Nang dumating sila sa ospital ay naghihintay na si Dr. D. Parang pinahid ang hirap ni Aura nang marinig niyang malakas sa pag-uha ng kanyang anak. Aura lalaki, a healthy bouncing baby boy. Salamat po Diyos ko. Mahinang nausal niya at saka siya pumigit. Hindi na niya nilabanan ng antok na kanina pag gumigit sa kanya. Nang magmulat si Aura ay naroon ng kanyang mami at daddy, si Chito at si Ron. Kumusta ang bagong mami? Si Mang Alpo na yumuko at hinilikan sa pisngi ang anak. Mabuti po dad. Pagod na pagod pa rin ang pakiramdam ko. Ganyan talaga. Ngayon ay nagsisimula ka ng makabayad ng utang mo sa amin ng iyong ama. Sana ay mapalaki ninyo ni Ron ng maayos ang bata. Nakatulad ng pagpapalaki namin sa iyo, Aura. At pagpapalaki ng mga magulang ni Ron sa kanya. Inakbayan ni Ron ang biyan ng babae. Magsisika po kami, mama. Pangako yan. Ano ba ang magiging pangalan ng apo ko, ha? Dad, Ron Yelito po. Agaw agad ni Aura. Aba, maganda. Si Aling Dolor. Ate, nakita mo na ba sino ang kamukha? Hindi pa, Chito. Nakatulog agad ako sa hirap at pagod. Ang hirap-hirap mga anak. Nagayaan silang tingnan muna ang baby sa nursery. Naiwan si Ron. Nakita ko na siya kanina, Aura. Hindi pa makita kung sino ang kanyang kamukha at napakaliit pa. Sana maging kamukha mo. Sana nga na isa loob ni Aura. Ayaw na niyang makita ang bakas ni Noel sa bata para hindi makapagpaalala pa kay Ron na hindi niya tunay na anak ang bata. Ron, maganda ang napili kong pangalan para sa bata. Ron Yelito, kinuha ko ang Ron. Talaga bang iyon ang gusto mo? Oo, Ron. Para lagi kong naaalala ang mga kabutihan mo sa amin. Maraming salamat ulit. Kalimutan mo yun. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ang mga ginawa ko at ginagawa ay nakapagpapaligaya sa akin. Ganon kita kamahal, Aura. Nang magbalik si Chito ay kasama na si Mitzi. Nahuli ako, Aura. Napasarap ako ng tulog. Nang sabihin sa akin ni Mama Dolor kaninang umagang-umaga, ay nahiga pa kasi ako uli. Naku, ang taba ng baby natin. Nahirapan ka ano? Firstborn pa naman. Talagang nahirapan ako, Mitzi. Akala ko'y malalagot na ang hininga ko sa hirap. Kaya nga ba ayaw akong magnobyo at mag-asawa? Diyan ako natatakot. Hindi lamang yan, Mitzi. Maraming gawing pagpupuyat at pag-aalaga sa pagpapadede sa madaling araw. Magpapalit ka ng lamping basa. Talagang parusa. Si Aling Dolor. Bawas na ho ang problema sa pagpapalit ng lamping ngayon dahil may disposable diapers na. Katwiran ni Ron. Ang mahal naman, pagkagamit itatapon na ganun. Basta anak nyo na lang, Aura, ang aalagaan ko. Kung kailan ko gusto. Pag nagsawa ako, ay di ibabalik ko sa kanyang ina. Pero pag anak mong sarili, ay ayaw ko at sa gusto ay mag-aalaga ako. Masayang-masaya ang lahat. Ayaw pa sana nilang umalis kaya lamang ay nakita nilang napapapikit na naman si Aura. Babalik na lamang kami ng daddy mong mamayang hapon. May iiwan na po ako, Mama Dolor, para makauwi si Ron makapagpahinga
Ako nang bahala kay Aura. Mitzi, hindi naman ako inaantok. Saka pwede naman ako mag-request ng extra bed para dito na lamang ako magpahinga. Ron, tama si Mitzi. Kahit may kama rito, hindi ka makakapag-relax ng husto. Saka si Siling, hindi siya makakapaglinis. Wala siyang susi. Pag nakatulog ka na at nakapaligoy, saka mo na lamang ako balikan mamaya. Kung papayag si doktora, gusto ko nang umuwi bukas ng umaga. Nakauwi sila kinabukasan. Lalo nang nakita ni Aura kung paano siya paglingkuran ni Ron. Hindi niya napigil ang sarili sa pag-iisip kung si Noel ang nasa kalagayan ngayon ni Ron. Kung ganun ding pag-asikaso at pagmamahal ang ibibigay sa kanya. Pabibinyagan natin agad ang ating anak Aura para makalipat na tayo sa ating sariling bahay sa birthday mo. Sa susunod na buwan, yun ang regalo ko sa'yo. Bahay at lupa sa Alabang. Ron, inilihim ko talaga yun sa'yo. Plano ko ngayon talaga yun sabihin sa araw ng pag-uwi mo rito pagkapanganak. Napayakap siya sa kabila. May mahihiling pa ba siya? Salamat Ron, umiiyak si Aura. Pagkaraan ng 2 linggo ay nabinyagan na si Roniel at sa mismong kaarawan ni Aura ay lumipat sila sa 4-bedroom bungalow sa Alabang. Nakatirik ang bahay sa 600 square meters na lote. Fully furnished na yun. Ron, ang ganda. Bulalas ni Mitzi na kasabay nila sa pag-uwi Ron. Kung mahigit pa akong ikakaya, kaysa rito ay yun ang ibibigay ko sa aking asawa, Mitzi. Kaya lang hanggang dito lamang umabot ang budget ko. Talagang hindi na nga ako makakabalik sa pag-nurse, Mitzi. Mag-aasikaso lang nito at ang baby kulang ng panahon ko. May darating na 2 katulong Aura. Pero tama ka, hindi ka naaaring magtrabaho pa. Naku, kung ganito man ang ibibigay sa akin ng magiging asawa ko. Kahit mga nakakubuan-buwan ay mag-aasawa na ako. Pabayaan mo't ihahanap kita, sakay na biro din ni Ron. Nang iwan ni Ron ang magkaibigan, pabulong na nagtanong si Mitzi. Aura, mahal mo na si Ron, nakalimot ka na ba? Kung pwede lamang bang parang gripo ang puso ay sarap pag kailangan, buksan pag may ibang dumating at ganun din ang daloy ng tubig. Pero hindi basta natuturuang magmahal ang puso. Malungkot na pahayag ni Aura. Wala pa naman kasi kayong 7 years, magit lamang 11 buwang nagsasama. How silly of me to ask you such question. Sorry Aura. Itinatanong ko rin sa sarili ko, Mitzi. At idinadasal sana makalimot na ako ng husto. Matulong lumipas ang mga araw. Nang sumapit ang unang kaarawan ni Roniel ay isang malaking handaan ang ginawa. Naka-record sa mga pictures and event ang naka-video. Tanggap na ng lalaki na tunay na niyang anak ng bata. Isang lihim iyong siya, si Ron at si Mitzi at si Aura lamang nakakaalam. Ang bilis ng panahon, Ron. Isang araw ay binata na si Roniel. Wala pa ba kayong balak sundan ng bata? O si Mitzi? Ang gusto ko'y 6 na anak para kung mahihirapan si Aura, tama na kahit isa pa. Babae? Babae, pero kung hindi, walang problema. Basta may makasama rin si Roniel sa kanyang paglaki nang hindi ma-spoil. Lumalaki lalong gumagwapo si Roniel ha. Kamukhang kamukha ng kanyang ina, maliban sa rag features niya na lalaking lalaki. Salamat na lamang. Salamat saan? Sa pagiging kamukha niya kay Aura o sa rag features niya. Pareho, Mitzi. Tama ka, mabuti na lang. Sang-ayon ni Mitzi pero alam niyang sa pagitan ng sinabi Ron, ang ibig sabihin nito'y salamat at walang nakuha kay Noel. Napapanatag na si Aura sa kanyang buhay sa piling ng asawa at anak. Katuwang niya si Ron sa mistulang tunay na ama kapag nagkakasakit ang bata. 4 na taon ang matuling lumipas. Sige naman, sunduin natin ang papa. Papasyal tayo sa Makati. Pagyayaya ng bata kay Aura. Roniel, alam mong ayokong laging nagpupunta sa office ng papa mo. Ang mabuti patatawagan ko siya. Kayong dalawang mag-usap. Sabihin mo magkita na lamang tayo sa Makati Promenade. Sige po, mami. Tuwang pumalakpak pa ang bata. Nag-usap ang mag-ama. Nakikinig si Aura kahit one way lang iyon. Nakikita niya sa mukha ng ayak na pumayag si Ron. Ma'am, kakausapin po kayo ng papa. Sabay abot sa kanya ng telepono. Ron, tanong niya sa asawa. Oh, 4:00. Sa Makati Promenade. Sige, Ron, salamat. Hindi na yun makakalimutan. Ang pagpapasalamat sa asawa sa mga kabutihan ito sa kanilang mag-ina. Oh, hayan, pumayag na nga si papa mo, pero dapat ay tulog ka after lunch. Yes, mami, kayo po naman ang kaibigan ng Tita Mitz. Gusto ko siyang kasama eh. Bakit hindi mo sinabi sa papa mo? Mami, kayo po naman ang kaibigan ng Tita Mitz. Kayo na lang ang pumayag. Nagtatawang niyakap niya ang anak. Sige, tatawagan ko siya. Kung walang lakad na iba si Mitzi, ay pupunta tayo roon sa meeting place natin ng papa mo. Pagkakain nila ng lunch ay hindi na ipinaalala ni Aura sa anak na matulog ito. Hinatak na si Siling na ngayon ay stay in sa kanila, bukod sa 2 maids. Yaya Siling, samahan po ninyo akong matulog. Aalis kami mamaya ng mami. Pag hindi ako natulog ay baka hindi matuloy.
Tumingin si Celine kay Aura, nakangiti. Tumayo ito at sumama na sa bata. Tinawagan niya si Mitzi at pinayaya. Tumayag naman ito pero medyo mahuhuli sa pagsunod sa kanila. Nangako si Aura na nahihintay nila ang dalaga. 3:00 pa lamang ay gumayak na ang mag-ina. Mula sa Alabang ay malapit din naman ang Makati. Ang kinatatakutan lamang ni Aura ay ang traffic. Hindi minuto kung hindi oras ang binibilang pag nahuli ka ng heavy traffic. At sa 4:00 ay nagsisimula ng humigpit ang daloy nito. Nagsimula na ang rush hour sa lahat yata ng panig ng Metro Manila. Ma'am, sino po ang magdadrive? Ako, Roniel. Bakit ayaw mo bang sumakay pag ako ang magmamaneho? Aba, hindi po. Gusto ko, Mami. Akala ko lang ay magpapahanap pa kayo ng driver. Pero mas mabuting magsaksi na lamang tayo. Dala ng papa mo ang kanyang kotse. Magdadalawa pa tayong sasakyan kung dadalhin pa natin ang kotse ko. Sinuwerte namang hindi pa masikip ang daloy ng trapiko, kaya wala pang 10:30 ay naroon na silang mag-ina. Maaga pa. Mamasyal na muna tayo sa paligid. Sige po, Mami. Kumain muna tayo sa pizza house para maalis ang gutom ko. Hinihimos pa ng bata ang kanyang tiyan. Napatawa si Aura, pero tawang napalitan ng kunot nang may maalala siya. Ganoon si Noel pag dumadaing ng gutom. Hinihimas ang paikot ang tiyan. Paano ang isang bata na hindi pa nakikita ang amang pinagmanahan ay umaakto ng katulad niyon? Ma'am, Tena po. Bakit kayo tumigil pa? Wala, may naalala lang ako. Tena na nga. Hawak sa isang kamay si Roniel, naglakad sila hanggang sa pizza house. Maraming mga bata roon. Katulad din nila na namamasyal. Inagaw ang pansin niya ng mga nagagandahang batang babae. Naalala ang sinabi ni Ron na kung masusundan si Roniel, gusto niya anak na babae. Kaya lamang sa nakaraang mga taon ay kung bakit pinagmamaramutan sila ng kapalaran. Siguro dahil hanggang ngayon ay hindi mo pa naibibigay ang pagmamahal mo kay Ron, Aura. Hindi naman ganun, Michi. Baka talagang hindi pa kami nakatakdang magkaroon ng pangalawang anak. Bata pa naman ako. Hindi pa nawawala ng pag-asang isang araw ay magkakaanak pa. Si Noel kaya, nag-asawa na rin. Mitzi, di ba nagkasundo na tayo noon? Ay, oo nga pala. Nangako ako hindi na natin siya babanggitin sa anumang pag-uusap. Sorry, Aura. Yun ang usapan nila nung nakaraang linggo na magkita sila ni Mitzi para mag-shopping. Ang pineapple juice ang gusto kong drink, kalabit ni Roniel sa ina. Okay. Dala ang tray ng kanilang order, naghanang na mapwepesto ng mag-ina. Walang bakanteng nakita ang mga ito kaya lumabas sila. Sa sidewalk ng pizza parlor ay may nakalinyang mga mesitang bilog na napapayungan ng malalaking beach umbrella. Pumili sila ng pwesto. Ang masarap na langhap ng pagkain ay nakapagpagana kay Aura. Sa pagkain na nabuhos ang kanyang pansin, lalo't inaasikaso pa niyang anak. Hindi pa nangangalahati ang katamtamang laki ng pizza na order nila nang maramdaman ni Aura ng pagkalabit ng anak sa kanyang braso. Roniel, bakit? May gusto ko pa bang i-order? Mami, tingnan niyo ang mamang yun. Kanina pa po nakatayo ron at nakatitig sa inyo. Siguro po ay kilala kayo. Sinundan ni Aura ng tingin ang tinuturo ng anak. Kaunti na niyang maibug ang pagkain nasa bibig nang mapagsino ang lalaking itinuturo ng anak. Bahagyang nabuka ang kanyang bibig. Namuo ang dibdib. Halos hindi makahinga. Noel, ang mahinang sabi. Nagtama ang kanilang mga tingin. Umiti ang lalaki. Hindi makakilos si Aura. Ni hindi niya maisara ang bahagyang bumukang labi. Malakas ang sikdo ng kanyang dibdib. Inamin niya na biglang nag-epekto ang kabuuan ni Noel sa kanya. Kaswalang mga hakbang, nakita niyang papalapit sa kanyang dating katipan. Gusto niyang tumayo at hawakan sa kamay si Roniel. Hatakan itong palayo kay Noel. Magtago para hindi nito makita ang anak. Biglang sumilid ang pagkatakot na baka makilala nito si Roniel na anak niya. Sa ganun ay kunin ito. Aura, kumusta ka? Hindi ko akalaang makikita ka. Kayo rito. Noel, ang anak ko, ipinapasyal ko siya. Gusto niyang idugtong na darating ang ama ng bata. Pero hindi niya may satinig iyon. Nanatiling nakatingin siya sa lalaki. Hindi ka nagbago, Aura. Lalo ka pang gumanda. Salamat, Noel. Kumusta ka na? Mabuti at hindi. Mabuti dahil buhay pa. Naraanan din ang malulungkot na pangyayari sa buhay. Hindi dahil hanggang ngayon. Ibinata pa ako kasi kasalanan mo na yun, Noel. Sige, baka may pupuntahan ka pa. Kakain pa kami. Hindi mo ba'y tatanong kung bakit binata pa ako? Kung kailan ako nagbalik dito? Kailan ka nagbalik? 5 days ago. Ganun ba? O sige, nakakain na kami. Saka inalis niya ang tingin sa lalaki. Hindi naman niya madampot ang tinidor dahil makikita ni Noel ang panginginig ng kanyang mga kamay. Aura, please Noel, wala na naman tayong pag-uusapan ka. Gusto kong magkausap pa tayo bago ako umalis. Nagpapasabi ako kay Mitzi. Saka mabilis na lumayo. Napatayo siya.
Noel, habol niyang tawag pero hindi man lang ito lumingin. Sino siya, Mama? Isang kaibigan ng mga bata pa kami. Sinong kaibigan, Aura? Parang biglang nanlaki ang ulo ni Aura. Si Ron ang nagsasalita. Papa, kaibigan po ng mami nung bata pa raw sila. Kilala ko, Aura. Hindi. Maring ulit niya. Papa, paano mo kami nasundan dito? Dahil kilala kita. Paborito mang pizza. Ang mami mo hindi yan nahuhuli sa usapan. Ang hindi ko kayo makita sa takdang oras, alam kong nasa kainan kayo. Pilit na pinasaya ni Aura ang kanyang anyo. Saan tayo pupunta ngayon? Saan ninyo gusto? Kahit saan, ikaw ang bahala. Ako papa gusto kong magpunta sa Lola Dolor. Pero darating si Tita Mitzi. Sasama raw siya sa atin. Naroon yun sa promenade. Balikan natin siya. Ubusin na niyo yung kinakain niyo at lalakad na tayo. Bibili na lamang tayo ng mga ulam na gusto ninyo at doon tayo sa Lola Dolor kakain. Okay ba, Roniel? Yes, papa. Okay na okay. Kararating lamang ni Mitzi nang dumating ang mag-anak. Paano ba yan, Mitzi? Gusto nitong boss namin na sa mga biyanan ko na lamang kumain. Bibili na lamang tayo ng ulam at doon na tayo maghapunan. Pinalingan ni Ron si Aura. Kami na lang ni Ronya lang bibili ng mga ulam. Litsong baka para maiba naman. Pamryendahin mo na si Mitzi. Susunduin namin kayo rito. Natutuwang tumango si Aura. May kakataon siyang masabi sa kaibigan na nagbalik-bayan si Noel. At nagkausap sila at gusto nitong magkita sila at magkausap. Nang nakasakay na si Ron at ang bata sa kotse ay saka lamang tumalikod sa Aura. Kasunod si Mitzi. Malamig na kalamansi juice lamang in order na Aura. Chicken sandwich ang kay Mitzi at orange juice. Mitzi, narito si Noel. Sinong may sabi? Gulat na gulat si Mitzi. Walang nagsabi. Nakita ko. Nagkausap kami. Kanina dun sa pizza parlor. Aura, nalilito si Mitzi. Sabi niya bago magmadaling umalis, kailangan magkausap kami. Magpapasabi raw siya sa'yo. Anong sabi mo? Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Umalis siya agad. Anong gagawin mo? Ano pa bang pag-uusapan namin? Oo nga, ano pa ba? Mitzi, kung makapagkita siya sa'yo, pakisabing pabayaan niya akong manahimik. Aura, tatanungin kita. Wala ka namang pagmamahal sa kanya. Kanina nang makita ko siya nabuhay ang lahat ng mga alaala sa aming nakaraan. Naramdaman kong walang nagbago sa aking pagtingin sa kanya. Aura, huwag kang mag-alala. Nasa balikat ko pa ang aking ulo. Kung magpilit si Aura, kung ayaw ko, may magagawa ba siya? Si Ron, hindi mo sasabihin sa kanyang narito si Noel. Hindi ko alam. Bahala na. Pagkatapos nilang magmerienda ay nagbalik na sila sa Promenade Park. Wala silang kaibuan. Bawat isa ay may sari-sariling iniisip. Naroon ang mag-ama naghihintay sa kotse nang magbalik sila. Ang tagal ninyong kumain. Ano bang in-order nyo? Maraming tao ron kaya kami natagalan. Tayo na. Sumampas siya sa backseat kasunod si Mitzi. Magkatabi si Ron at Roniel sa unahan. Hirap na hirap si Aura ang itago ang kanyang pagkabalisa. Pakiramdam na yung mabubuko siya ni Ron. Ngayong wala naman siyang ginagawang kahit ano, maliban sa makipag-usap siya sa dating nobyo. Para pa rin naroon ang guilt nakasulat sa kanyang mukha. Ang may dinaramdam ka ba? Usisa ni Ron ang papauwi na sila galing kinaaling Dolor. Sa baksit siya uli pumuesto. Wala, napagod lang siguro ako. Sumandal ka na riyan at mag-relax, pumikit ka. Pagdating sa bahay, maligo ka ng lukewarm water at saka ka mahiga. Nakakalis ng pagod ang mainit-init na tubig na ipinapaligo. Gagawin ko ron. Habang nanay si Noel ang nasa isip niya, makisig pa rin ito. Tumaba ng konti kaysa dati na bumagay sa kanya. Taglay pa rin ito ang ngiting aliw na aliw siyang makita. Nagsisisi siya na naging mabilis ang kanyang pagpapasya noon. Pinanghihinayangan niya ang kanilang pagmamahalang maganda ang simula. Talagang mahal siya ni Noel, kung hindi nag-asawa na rin ito. Pero hanggang ngayon ay binata pa. Sa pakiramdam na siya pa rin ang mahal, siya lamang ang babaeng para rito. Maagang nahiga si Aura. Nang tumabi sa kanya si Ron, ay nagkunwari siyang tulog na. Hindi siya kumikilos. Nang halikan siya ng asawa sa pisngi ay umungo lamang siya. Bagyang idinilat ang mga mata at muling pumikit. Tinukwang nito ang table at pinatay ang ilawan. Saka umayos ng pwesto para matulog na. Nang inaakala niyang himbing na si Ron ay bumangon si Aura. Marahang lumabas ng kwarto. Nagpunta sa salas at doon ay hindi mapalagay. Naroong maupo, maglakad-lakad, manungaw, panay ang buntong hininga. Ayaw siyang antukin, laging nakasiksik sa kanyang isip si Noel. Ang Noel na nakita niya kanina, nakangiti, parang nanunukso, na lalong kumisig. At si Roniel, ikinatatakot niyang sandaling matuklasan itong anak niya, si Roniel, kunin sa kanya. Kahit alam niyang wala namang maaaring magsabi noon kay Noel,
Kung hindi siya, si Mitzi at si Ron, natiyak namang hindi magbubunyang ng lihim na iyon. Pumupusyaw na ang dilim sa dakong silangan nang magbalik na siya sa kanilang kwarto. Marahang nahiga sa tabi ng asawa para hindi ito mapukaw sa pagkakahimbing. Tanghali na nang magising si Aura. Wala na si Ron. Si Roniel naman ay pinapasyal na nisiling sa mini park sa village. Namimigat ang kanyang ulo dala ng pag-aalala at puyat. Iyon na ang simula ng kanyang pagkabalisa. Ayaw niyang maglalabas ng bahay. Madalas ay nayayaya siya ni Roniel na magpunta sa mga magulang ni Ara, pero ayaw nito. Naroroon ang takot na baka magkasalubong sila nung Noel. May makakita sa kanila at makarating sa asawa. Ayaw rin naman niyang masaktan si Ron. Nahihirapan na siya para na magsasabog ang kanyang utak sa pag-iisip. 5 araw ang nagdaan mula nang magkita sila ni Noel nang dumating si Mitzi. Alam agad niyang may ibabalita ito, pero nagkataong naroon si Ron. Maagang umuwi. Tita Mitzi, bakit kayo narito? Dinadalaw ko ang aking inaanak. Hinalikan niya si Roniel. Baka may iba ka pang sadya, Mitzi? Tanong ni Ron. Meron nga Ron. Pero negosyo ko ito. Mitzi, ano yun? Aura, alahas. May dumating na naman akong isang buhat. Gusto kong ikaw muna ang tumingin. Aber ako ang pipili. Ibibili ko ang esposa ko. Nakangiti si Ron. Nakapili si Ron. Isang ternong pelas at isang ternong diamond. Minayaran ito ng kasyang mga alahas. Ang galing ng buhay na mano ko. Mitzi, may nawalang 2 brilyantitos dun sa aking hikaw. Pwede kayang malagyan iyon ng iba. Nasaan? Tingnan ko. Mas mabuti dadalhin ko na para maipagawa. Halika, nasa kwarto namin. Sumunod si Mitzi sa kaibigan. Sa sandaling kukob sila kay Ron, bumulong agad si Mitzi. Pinuntahan ako ni Noel. Kung hindi ka raw makikipag-usap sa kanya, ay paparito siya. Anong sasabihin ko? Naroon siya sa bahay, hinihintay ako. Mitzi, sinabi ko na sa'yo. Ayoko nang makipag-usap pa sa kanya. Ayokong magulo pa ang buhay ko, kahit mahal ko pa rin siya. Tayo na, huwag na tayong magtagal dito. Kunin mo na ang alahas mong ipaparepair. Kinuha ni Aura ang lalagyan niya ang mga alahas. Inilabas ang isang pares na hikaw. Inalis ang brilyantitos na nakalagay doon at tinabot kay Mitzi. Tayo na. Sa harap ni Ron ay nilagay ni Mitzi ang munting plastic pouch ang nasirang hikaw at nagpaalam na. Inihatid pa niya hanggang front door si Mitzi, pero hindi na sila nag-usap ng anuman. Tanaw sila ni Ron mula sa kinauupuan nito. Nang gabing yun ay naglambing si Ron sa kabiyak. Matamlay si Aura. Hindi nakatakas ito sa pakaramdam ni Ron. Alam ko may dinaramdam ka. Bukas isasamahan kita para ma-check up ka. Ilaw araw ko nang napapansin niyan, Aura. Ayoko nang naglilihim ka sa akin. Lalo na sa iyong nararamdaman. Ron, huwag mo na lang akong samahan. Ako na lang ang pupunta kay Dr. Aristeo. Tatawagan kita kapag naroon ako. Are you sure kaya mo mag-drive? Hindi naman ako malubha. Iwan ko muna si Roniel kay Celine. 10:00 ang bukas ng polyclinic na kinaroroonan ng kanilang family doctor. 9:30 nang lumabas ang kotse ni Aura. Hindi pa si nakakalayo ay humarang si Noel sa daraanan niya. Walang nagawa ang babae kung hindi ang humito. Aura, pakasakayin mo ako. Kailangan magkausap tayo. Paano mo nalaman ito? Easy, sinundan ko si Ron mula sa kanyang office. Kagabi na sana ako pupunta sa'yo. Pinakuusapan lang ako ni Mitzi. Sige, para matapos na. Sumakay ka na. Pupunta ako sa doktor at pwede mo nang sabihin kung ano man ang gusto mo. Ibang-iba ka nang na. Malayo na ang narating mo. Dapat mo pa rin sigurong ipagpasalamat ito sa akin. Kung hindi ako umalis, ako lamang naging asawa mo. Marin ang pagkakabigkas ni Noel sa salitang lamang. Iyan lamang bang sasabihin mo? Ihihinto ko na ito para makababa ka na. Aura, bakit hindi mo tinanggap ang mga sulat ko? Bakit ipinabalik mo sa akin lahat? Dahil bago ka umalis ay nagtapos na tayo ng pag-uusap. Para ano pa ang mga sulat na yun? Akala ko'y mababaliw na ako noon. Nagpalipat ako ng lugar. Nagpadala ako sa disyerto. Malungkot at mapanganib. Pero malaki ang sweldo. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ka na magiging akin ay magpapayaman ako. Noon pa man ay alam ko nang hindi na ako maaaring magmahal pa ng iba. Maganda nang kasama sa buhay ang perang pinaghirapan ko. Kung ganoon talagang wala na si Noel nang ipadala nila ni Mitzi ang voice tape. Na nagsasabing siya'y buntis kay Roniel, biglang parang gusto niyang sabihin na rito ang totoo. Naantig kasi ang kanyang damdamin sa pagsasalaysay nito. May sasabihin ka pa ba? Mayroon, Aura. Hindi ako nagbabago ng damdamin sa iyo. Marahil pa ngay lalong naragdagan. Kung dumating ang panahon na maging malaya ka na, alalahanin mo sana ako, Aura. Akong matapat na nagmamahal sa iyo.
May luha sa tinig ni Noel. Mula sa salamin ng kotse ay nakita ni Aura ang pangingislap ng mga mata ng binata. May nagbabantang mga luha, lalong nabagabag ang kanyang loob. Kaya nga ba ayaw na niyang makausap pa ito? Aura, ihinting mo na sa tabi, bibaba na ako. Malayo na ang tinatakbo ng kanyang sasakyan ay sumusulya pa si Aura sa salamin. Naroon pa rin si Noel, nakatayo, hatid ng tanaw ang kanyang sasakyan. Napaminor siya, itinabi ang kotse. Hindi na niya napigil ang pagpatak ng luha. Napasubsob siya sa manibela. Saglit lamang, pinabayaan niya mapayapa muna ang kanyang pagsisikip ng dibdib nang muli siyang mag-angat ng mukha at lumingon. Nabatda si Aura. Nakita na niyang nakahinto rin sa di kalayuan ang kotse ni Ron. Nalilito, pinaharurot ni Aura ang kanyang kotse. Palingon-lingon siya. Tinatanaw kung sinusundan pa rin siya ni Ron. Wala na iyon. Nakita na marahil ang dapat makita at hindi na sumunod. Bakit niya ako sinusubaybayan? Wala siyang tiwala sa akin. Kung naghihinala siya, bakit hindi siya nagtanong? Nanggigigil na bulalas ni Aura. Hindi na siya tumuloy sa doktor. Ibinuwelta ang sasakyan at saka umuwi na. Pagdating sa bahay, tinawagan si Mitzi. Isinumbong ang naganap sa kanya ng umagang iyon. And please, Mitzi, puntahan mo ako rito sa bahay. Mababaliw na ako. Mami, sino ang kausap ninyo? Ang papa ba? Bakit hindi niyo ako'y pinakausap? Pwede ba tumigil ka ng katatanong? Naiinis ako sa ganyan. Singhal niya sa anak. Mami, iyak ni Raniel. Nasa mga mata nito ang sakit na hatid ng pagsigaw ng ina na ngayon lamang nito ginawa sa kanya. Saka nagtatakbong palayo papunta sa kanyang yara. Nanlumong bigla si Aura. Gusto niyang sundan ng anak, aluin, yakapin at hapitin sa kanyang dibdib at humingi ng pasensya. Pero parang nawalan siya ng lakas. Sumabsob sa mga palad at waring inublidor ng kanyang pagkakamali kay Roniel. Pakiramdam niya isa siyang hayop na natrap sa isang sulok at hindi na makagalaw upang takasan ng kinalalagyan. Naramdaman ni Aura ang maliliit na mga kamay na iyon na dumantay sa kanyang braso. Mami, sorry po. Hindi na po ako uulit na magtanong. Sabi nga pala ni Papa ay may sakit kayo. Tayo na sa kwarto ninyo, ma'am. Magpahinga kayo. Naroon na po si Yaya Siling, inaayos sa inyong kama. Niyakap niya si Roniel. I'm sorry din anak, nabigla ako. Tapa si Papa mo kasi may sakit pa ako. Hindi na mauulit san. Hindi na po kayo galit. Hindi na. Magpunta ka na sa Yaya. Mauna na kayong kumain. Hihintayin ko ang tita Mitzi mo. Hapon na nang dumating si Mitzi. Pinatuloy na siya ni Siling sa kwarto ni Aura. Sorry, hindi ako makaalis ng maaga. Marami ako inaasikaso. Kumusta ang pakiramdam mo? Mitzi, gusto kong lumayo. Isama si Roniel at huwag nang magbalik dito. Isang pagtaka sa problema. Sa palagay mo ba'y tama ang desisyon mong yan? Alam mo ba what's wrong with you? Madali kang sumuko sa hirap ng loob. Kasindali kung paano ka magpasya, Aura. Grow up. Malaki ka na. Madali lamang ang solusyon sa problema mo ngayon. Ang kailangan mo lang ay matatag na kalooban. Mitzi, mahal ko pa si Noel. Hindi ko naman basta may iiwan si Ron. Napakabuti niya sa akin. Aura, you can't have the best of both worlds. Kailangan mong pumili ng isa lamang. Uulitin ko. Grow up and pagpasyahan mo once and for all ang problema mo. Pagkatapos kung sino ang pinili mo, gawin mo ang tamang pakikisama. Wala akong sinasabi kung sino ka sa kanila. Ang ipinapayo ko'y pumili ka dahil kung hindi, habang panahong maguguloy ang buhay mo. Unless isa sa kanila ang mamatay. Marami pang gustong sabihin si Mitzi pero dumating na si Ron. Sumungaw sa kwarto. Narito pa ka pala, Mitzi. Magkokomperensya yata kayong magkaibigan. Siguro summit meeting ito. Napaka-importante. Hindi naman. Payday kasi bukas. Niyayaya ko si Mitzi na mag-shopping. Saka gusto ko namang mag-relax kaya ako tumuloy dito. Sa aming pagdating ko'y mag-aasikaso pa ako sa bahay. Okay, simulan natin ang pag-relax sa pagkain. Aura tayo, napakainin natin si Mitzi. Nagpilit siyang maging magsigla pero sa loob niya ay naroon ng pangamba. Baka kumprontahin siya ni Ron. Nagpunta ka ba sa doktor? Anong findings? Hinihintay ko ang tawag mo pero wala. Hindi na rin ako nakatawag dahil busy ako. Okay na ako, Ron. Hindi na lang ako nagtuloy sa doktor. Are you sure? Very. Okay, good. Ang isang taong healthy ay naharap sa kanyang problema ng malinaw ang isip at matalas ang disposisyon. Wala akong problema, Ron. Wala nga. Nakikiramdam si Mitzi. Patingin din sa kanila ni Ron. Pansin ni Aura nakikita niyang nag-aalaila ito para sa kanya. Good. Ako na lang palang meron. Aura, Ron, narito tayo sa dining room eh. Wala pa naman kayong pinaghahanda ang pagkain. Akala ko'y gutom tayong pare-pareho. Aba, oo nga pala. Nagtawa si Aura. Halatang pilit. Tinawagan ng isang katulong at nagpahain na ng hapunan.
Napigil ang pagtatanong sana niya sa asawa kung anong problema nito. Pero alam na niya yun, nakita sila nito kanina. Kung talagang sinusubaybayan siya ng asawa ay gusto rin niyang malaman. Hindi muna ngayon, saka na. Pagkakain ng hapunan ay nagpaalam na si Mitzi. Mitzi, hahatid kita. May nakalimutan din akong bilhin, tayo na. Aura, baka gusto mong sumama. Parang pasyal. Huwag na, sige, pahatid ka na. Kung may gusto mang itanong si Ron kay Mitzi ay hindi siya nag-aalala. Alam niyang mapagkakatiwalang kaibigan si Mitzi. Hindi siya mapapahamak kung manggagaling lamang dito. Hindi naman nagtagal ang asawa. Nagbalik din agad ito. May dalang mga prutas. Ibinigay kay Siling. Aura, pabayaan mo na si Siling ang magayos niyan sa rep. Mahiga ka na. Kung ako ang masusunod, talagang gusto kong makipagkita ka sa doktor. Ako ang may katawan. Masalam ko kung kailan masama na ang lagay ko. Mainit niyang sagot. Naiinis siya dahil sa halip na kumprontahin siya nito'y puro pag-aalala ang sinasabi. Bago pa nagtuloy sa kanilang kwarto, nagdaan si Ron sa room ni Raniela. Tiniyak na maayos na ito sa pagtulog. Hinalikan sa pisngi gaya ng laging ginagawa sa pool ng baby pa lamang ito, na parang tunay na ama, saka pa sumunod sa kanya. Nakita niya yan dahil katapat lamang ng kanilang kwarto ang room ng anak. Aura, matulog ka na. May uwi akong trabaho na kailangan kong i-review. Sabi nito kay Aura pagkatapos makapagpalit ng pantulog. Ron, wala ka bang sasabihin sa akin? Tungkol saan? Ewan ko. Gusto pakiramdam ko may gusto kang sabihin kaya lang ay bantulot ka pa. Okay, meron nga. Tumayo ito palapit kay Aura na nakatayo sa tabi ng kama. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at masuyong hinadkan sa mga langit. Sige, magpahinga ka na para bumuting lalo ang pakiramdam mo. Nahiga si Aura. Patagilid paharap sa study table ni Ron. Nakita nga niyang may mga papeles na binabasa ito. Pero hindi nagtagal, parang nakatigalgal ito. Nakatingin sa dingding, nag-iisip ng malalim. Tiyak ni Aura si Noel at siyang nasa utak nito. Kinabukasan sa office ay natawagan ni Aura ang kaibigan. Sinita ito kahit hindi man lamang tumawag sa kanya para ibalita kung anong pinag-usapan nila ni Ron. Pero wala naman daw, talagang inihatid lamang siya. Balisang-balisa si Aura. Mabuti pa nung hindi na niya nakakikita si Noel o nababalitaan. Nakakalimutan na sana niya ito. Nagagalit siya sa dating katipang kung bakit pa umuwi at nagpakita pa sa kanya. Sana ipatuloy nang maging tahimik ang buhay nilang mag-ina. Baka pa matutuhan na niyang talagang mahalin ang napakabuting si Ron. Sa ngayon ay hindi niya matiyak ang sarili. Naroon ang matindi pa palang pag-ibig kay Noel at ang pag-aalalang alang-alang kay Ron, hating-hating pagtingin, pakiramdam niya. Bumaba si Aura para siyang sinasakal. Pakiramdam niya, nakakonfine sa loob ng bahay. Magpapalipas siya ng oras sa hardin. Namata niyang gumagawa ron ng hardinero. Ang front door nila ay katapat ng gate na iron grills. Napansin niyang may nakatago rong lalaki. Umakbang siya palapit. Sa kalagitnaan ng driver ay napatigil siya. Si Noel, napabilis ang kanyang paglapit sa gate. Nawala nung ginagawa mo rito. Bakit kailangan pumarito ka pa? Gusto kitang makita. Sabik na ako na makita ka. Mag-uusap tayo, Aura. Alam kong mahal mo pa rin ako. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi na kita mahal. Umalis ka na. Nagsisinungaling ka, Aura. Please huwag mo akong itabi. Pakinggan mo ako. Umalis ka na. Saka tinalikuran niya ito. Kahit paanong pagtawag ay hindi niya pinakinggan. Umakyat siya at sinara ang pinto. Ma'am, umiiyak kayo. Umiling siya. Kanyang nag-uusisa ka na naman. I'm sorry, ma'am. Pero huwag na kayong umiyak. Pinahid niya ang kanyang lupa. Nagpilit ngumiti. Hindi na ron yan. Sige, maglaro ka na. Mula noon, araw-araw ay nakikita niya si Noel sa kanilang gate. Nagbabantay. Hinihintay siyang lumabas. Nababalisa na siya. Sa pamamagitan ni Mitzi ay pinakiusap si Noel. Napabayaan na siya. Aura, ang hirap kausapin. Hindi raw siya titigil hanggang hindi mo siya kinakausap. Ano ang dapat kong gawin, Mitzi? Kausapin mo na. Pero sasamahan kita. Mabuti na yung hindi siya pwedeng umakto ng masama. At kung kakilos siya ng labag sa kagandahang alasal, ay ipapupulis ko na siya. Mitzi, para na lamang kung mas kikilingan mo siya. Sasamahan mo akong talaga. Oo, Aura. Hindi kita pwedeng pabayaan. Kahit na alam kong pag nakarating ito kay Ron, ay mawawala na rin siya ng tiwala sa akin. Alam ko namang hindi mo ko pababayaan, Mitzi. Sige, sabihin mo sa kanya. Bukas na rin sa umaga para matapos na ito once and for all. Narat na ng magkaibigan si Noel sa lugar na kanilang usapan. Tumayo agad ito. Sinalubong sila. Akala ko hindi kayo darating, Aura. Maupo ka. Hinatakang siya para makupo ang dating kasintahan. Bago si Mitzi naman ang inasikaso. Nakagusto ninyong dun sa kabilang mesa ako maupo. Ayoko namang ma-invade ang private talk ninyo.
Ikaw ang bahala. Si Aura ang sumagot. Gusto nga niyang nasa ibang mesa ang kaibigan. Lumipat si Mitzi. Kumuha sila ng kanilang order. Nawala pa ba ang pag-uusapan natin? Si Aura na ang nagpasimula habang wala pa ang kanilang order. Marami, Aura. Gusto ko'y maging matapat ka sa akin. Lagi akong matapat sa akin mga sinasabi. Alam mo yan, Noel. Si Ron, mahal mo na ba siya? Napakabait ni Ron at mahal na mahal niya ako. Ibig ba niyang sinabi mo yan ay ako pa rin ang mahal mo? Kung gano'n hindi ibig sabihin, naiiwan ko si Ron. Dahil may anak kayo, pero ako pa rin ang mahal mo. Please sagutin mo ko. Kasalanan na iyon ngayon. Makinig ka, Aura. Marami na akong pera. Marami akong naipon. Labis pa para makalayo tayo dun sa hindi na tayo maaabutan ni Ron. Isasama natin ang anak mo kung kailangan. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ko na matitis na mapalayo pa sa'yo. Mahabang panahon na pinagtiis ko. Noel, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Alam na alam, kukunin ko na ang tunay na akin. Ikaw yun, Aura. Ipinagpalit mo ang pag-ibig ko sa salapi. Ngayon ang salaping iyon ang gagamitin mo para ibalik ako sa'yo. Magsisimula na naman ba tayo sa isang issue na tapos na? Ang malagay hindi na tayo magkakahiwalay pa sa sandaling sumama ka sa atin. Pati anak mo sa kanya ipag-aaralin kung mahalin. Noel, ayaw kong nang makinig. Imposible ang hinihiling mo. At si Roniel, gusto na sana niyang sabihin ang totoo. Pero naisip niyang lalong gugulo ang pangyayari. Naipasya niyang tumahimik na tungkol kay Roniel. Saka na niya ipagtatapat ang katotohanan kay Noel kung nasa sapat ng gulang ang kanilang anak. Ano si Roniel? Mahal ko ang anak ko. Yun lang ang nasabi niya. Mapapaiyak na siya. Ayaw niyang makita ni Noel ang kanyang pagluha. Mabilis na tumayo. Mitsitay na. Mabilis ang mga hakbang ni Aura. Patakbo ang paghabol ni Mitzi. Anong nangyari? Bakit bigla kang umalis? Imposible, Mitzi. Niyayaya niya akong takasan si Ron. Marami raw siyang salapi at kaya naming magtago. Hindi ko magagawa iyon kay Ron. Si Roniel, ipinagtapat mo ba? Hindi. Ewan ko kung anong gagawin ko. Nataranta na ako. Saan tayo? Uuwi na tayo, Mitzi. Doon ka na muna sa bahay para naman mabawasan ang bigat ng dibdib ko. Ang hirap magmahal pagkatulad mong sitwasyon. Kasalanan kong lahat ito. Ako rin ang gumulo sa buhay ko. Ako at ang aking mataas na pride. Ano ang gusto mong gawin? Ngayon ko lang naisip ang gagawin ko, Mitzi. Kailangang malaman na ito ni Ron na sa akin magmumula. Good decision, Aura. Kung talagang gusto mong matahimik, iyon ang dapat mong gawin. Isang bagay na lamang, Mitzi. Kailangang makapagpasya ako kung talagang kanino ko sasama. Aura, Mitzi, intindihin mo naman ako. Narito pa rin si Noel. Mas matimbang kaysa sa mga kabutihan ni Ron. Itinuro ang tapat ng kanyang puso. Napabuntong hininga ng malalim si Mitzi. Awang tinignan ng kaibigan. Hindi makapagsalita. At si Noel ang tunay na ama ng aking anak. Tayo na, Aura. Ihatid mo na lang ako sa aking office. Nang umuwi siya parang lalong na maging madilim sa pakiwari niya ang paligid. Lalo siyang naguguluhan. Nagkulong sa kanilang kwarto mag-isa. Gusto niyang matulog para kahit pansamantalay makalimutan niya ang bigat na kanyang dinadala. Nang magising si Aura ay tahimik na tahimik ang paligid. Nakita niya sa wall clock na lampas alas 7. Tiyak na naroon na si Ron. Dahil ordinaryong uwi nito ay alas 6:30. Pero bakit hindi pa pumapasok sa kanilang kwarto? Maaaring wala pa ito. Ayaw naman niyang bumangon pa para mausisa kung dumating na nga si Ron. Bumukas ang pinto. Pumasok si Roniel. Sumampa sa kanyang kama. Ang papa mo. Kaya po ako pumasok, may bisita po eh. Kasama ng papa nang dumating. Kakilala niyo siya. Yung mamang nakita natin sa Makati, sabi niyo kaibigan ninyo. Si Noel? Biglang sumikdo ng mabilis ang kanyang puso. Parang sumikdo ang kanyang dibdib at nag-init ang buong katawan. Bakit kasama ni Ron si Noel? Ano ang ginawa ni kay Ron para isama si Ron? Mami, sasabihin ko po sa papa na susunod na kayo. Oo. Hindi na siya nagpalit ng damit. Suot ang pajama ay sumugod agad siya sa anak. Nabungaran nga niya si Noel. Nakatalikod sa kanya. Si Ron ang nakaharap sa hagdang ilang baitang pababa sa sala mula sa bedroom. Napansin agad ang kanyang pagdating. Ayan na si Aura, Noel. Sabi nito at tumayo. Tumayo rin si Noel. Lumingon sa kanya. Naupo si Aura. Kalug ang mga tuhod at pati ang kanyang muscles ay nanginginig. Sa sumang malayo sa dalawang lalaki. Bakit siya narito Ron? Sa asawa siya tumulong. Pilit nang umiti si Ron. Sa Makati pa noon ay alam ko nang nagkausap kayo dahil nakita ko. Hindi lamang ako nagpahalata. Mula noon ay ramdam ko ng pagkabalisa mo, Aura. Ang mga gabing hindi ka makatulog at ang biglaang panlalamig mo sa akin. Huminga ng malalim si Ron. Pero, Aura, huwag mo muna akong pigilin. Gusto kong makinig ka muna. Dahil para rin sa'yo ito pagkatapos mo kong magsalita. Dahilan na iyon para pasubaybayan kita. Kung minsan ay ako mismo ang sumusunod sa'yo. Naalala ni Aura na nakita nga niya ang kotse ni Ron nang maghiwalay sila ni Noel pagkatapos ang ikalawang pagkikita.
Hindi siya nag-react. Nagpatuloy si Ron. Alam ko ring tuwing aalis ako ay nagbabantay si Noel sa pinto natin. At ang huli kanina, hindi ko na ito makayang dalhin, Aura. Kailangang tapusin ang issue para tayong tatlo'y matahimik na rin. Kanina sinundo ko si Noel. Dinala ko ngayon dito para ikaw na ang magpasya. Anong pasya? Malaya kang makakapamili sa aming dalawa. Kung sino man ang piliin mo'y masusunod at wala kang magiging problema. Nasawa mo ako ron. Nang pakasal ako sa'yo, sumumpa ako magsasama tayo hanggang kamatayan. Hindi ako tumatalikod sa sinumpaang iyon. Kahit si Noel ang tanging iniibig mo, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Wala na akong pakialam kung ano pa ang gusto ninyong mangyari. At dumadabog na iniwan sila. Nagkulong sa kwarto. Hinintay niyang pumasok doon si Ron, pero hindi ito pumasok. Sa pagdaraan ng mga oras ay unti-unting napapayapa ang damdamin ni Aura. Wala na ang tensyon dahil alam na ni Ron. Nabawasan na ng takot at hiya kay Ron kapag nalaman ang pagkikita ni Noel at nananatili ang problema na umiibig pa rin siya sa dating katipan. Nang sumunod na mga araw ay napanatag na si Aura. Paano nagbalik na ang dating lambing, suyo at pagmamahal ni Ron sa kanya at kay Roniel. Sa tingin pa nga niya ay naragdagan na para bang nanunuyo ito upang hindi na niya iwan. Isang bagay na hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya. Sasama ba siya kay Noel na tunay na ama ng kanyang anak bukod pa sa pagmamahal niya o kay Ron na may utang na loob siyang tinatanaw? Aura, baka gabihin ako. Huwag kang mag-alala. Saan ka pupunta? Mahalaga ang misyon ko. Hinalikan niya si Aura niyakap ng mahigpit. Ihalik mo na lang ako kay Roniel. Aalis ka na agad. Hindi mo na kami sasaluhan ng almusal. Kailangan ko nang umalis at nagmamadali na itong lumabas. Hindi na hinintay ni Aura na lagi naghahatid sa kanya hanggang sa kotse. Kumaway pa ito bago sumakay ng kanyang sasakyan at sakas lumabas na ng bakuran. Lampas na ng hating gabi nang may dumating na 2 pulis. Hinahanap si Aura. Lumabas siya. Huwag po kayong mabibigla. Natagpuan po ang kotse ninyo sa isang liblib sa Cavite. Sunog na sunog, pati po ang sakay. Natrace namin ang plate number at dito ang address. Si Ron, hilakbot ni Aura. Kung pwede pong sumama kayo para kilalanin ang bangkay. Tinawagan agad niya si Mitzi. Umiiyak na ibinalita ang nangyari. Nakiusap na samahan siya. Dadaanan nila ang kaibigan. Dinala sila sa morgue ng isang authorized funeral parlor. Inilabas mula sa vault ang sunog na bangkay. Nakapatong ang isang kamay nito sa tiyan. Naroon ang wedding ring at ang horseshoe-shaped ring na puno ng brilyante. Siya nga ang aking asawa. Bulalas ni Aura, sabay tulo ng luha. Aura, tama na yan. Wala na si Ron. Ang tadhana na ang gumawa ng paraan upang maalis ang anumang balakid sa daan para sa iyong pag-ibig. Kailangan pa kasing magbuwis ng buhay. Mitzi, hindi siya dapat namatay. Mahal ko siya. Ngayon ko lang na-realize. Ngayong wala na siya. Laging gano'n naman ang buhay. Makikita mo lamang ang kahalagahan ng isang bagay o tao kapag wala na sa'yo. Alam mo, bago siya umalis ay niyakap niya ako. Mahigpit at hinalikan. Huwag ka raw pababayan ng sarili ko at si Roniel na para bang alam niyang mamamatay na siya. Umiiyak na pagkukwento. Si Noel. Pwede ba, Mitzi? Ayokong mababanggit. Ang pangalan niya. Iniisip kong dahilan siya ng pagkamatay ni Ron ko. Noong pinamimili ka ni Ron, bakit hindi ka namili? Ewan ko ba? Parang noon pa nagsisimula ako ng madamang mahal ko si Ron. Pero nagugumit lamang si Noel. Dahil siguro siya ang una kong minahal at nagbabalik. At si Roniel, Mitzi. Tumawag ang office. Ang pamabis mo ni Ron, Aura. Kunin mo na raw ang mga personal na gamit nito na nasa steel cabinet at sa mesa ng asawa mo. Tayo nasasamahan kita. Isang clerk ni Ron ang nag-assist sa kanila sa pagbubukas ng cabinet. Kinuha niya ang lahat ng mga papeles na naroon. Sa isang drawer nakita niya ang passbook na nasa pangalan niya. Nang buklatin ni Aura, mahigit niya ang kanyang hininga. May 5 milyong piso ang naroon. Mabilis niyang itiniklop, isinama sa mga papeles. Ang date ng nasa passbook ay 2 araw bago ito namatay. Habang nagliligpit sila ni Mitch, ay sige ang kanyang pag-iyak. Masamang-masama ang kanyang loob. Ngayon niya natiyak na minahal na niya si Ron. Pero huli na, hindi na niya masasabi rito ang katotohanan. Pagkaraan ng pasiya, may nagkaroon ng bisita si Aura. Anong kailangan mo rito? Noel, kamamatay lang ng asawa ko. Igalang mo naman ang kanyang alaala. Aura, ngayon ko lamang magagawa ang pagpapahayag ng pakikiramay ko. Maniwala ka. Galing sa puso ito. Ewan ko, Noel, pero sa tingin ko'y para kang isang buwitre na nakabang sa isang pagkasarap-sarap na bangkay para kainin. I'm sorry, bakit kailangan pang mawala si Ron para matiyak ko ang aking sarili? Si Ron palang tunay kong mahal. Na-outrun ko na kung ano man ang nangyari sa akin, sa atin.
Anong ibig mong sabihin? Maniwala ka, Noel. Kilala mo ko. Lagi akong matapat sa pagpapahayag. Si Ron ang tunay kong mahal. Kahit dumaan pa ang mga taon, kahit mamatay ako at mabuhay na muli, si Ron pa rin ang iibigin ko. Kahit minsan ay hindi siya nagsinungaling sa akin, laging nasa isip niya ang para sa kasiyahan ko. Hindi niya ako sinamantala. Minahal din kita, Noel. Siguro natapos na ang kabanata natin dalawa. Hinahangad ko ang kaligayahan mo. Tumayo siya. Inabot ang kanyang kamay sa binata. Aura, palalakahin ko na lang si Roniel, ang aming anak. Hindi inabot ni Noel ang kamay ng dating kasintahan. Malungkot siyang tumalikod. Nakayuko, nagtaas siya ng mukha nang makitang may papalapit sa kanya. Noel, dinalaw mo siya. Ron, buhay ka. Hindi naman ako namatay, Noel. Ang kotse, ang bangkay na sunog, paano? Isang mahabang istorya. Pero huwag kang mag-alala. Alam kong sa inaakala ninyong pagkamatay ko'y malala na kayo ng asawa ko. Kahit ngayon, nagbalik lamang ako to set the record straight na hindi akong nakuhang bangkay sa kotse. Tapos na ang pag-uusap namin, Ron. Talo ako. Masakit pero kailangan tanggapin. Ikaw na ang kanyang mahal. Minahal niya ako kahit patay na. Tahasan niyang sinabi. Ipinagtabuyan niya ako, Ron. Igalaw ko rin ang kanyang pagluluksa. Igalang ko ang pagiging mamuti mong asawa. Sinabi rin niyang kahit kailan ay wala nang makakapalit sa puso niya ang pagmamahal sa'yo. Noel, dala lamang yun ang kanyang damdaming naawa sa pagkamatay ko. Pero yun ang pinakahuling damdaming gusto kong ibigay sa akin. Awa, kaya maghintay ka lamang. Magiging iyo rin ang babaeng kapwa natin mahal. Nang itulak niya ng front door ay nakaupo si Aura sa sopa. Nagpapahid ng mga matang ayaw matuyuan ng luha. Aura, nagtaas ang mukha si Aura. Napaurong. Nanlaking ang mga mata. Nakabuka ang mga labi. Pero walang lumabas na salita. Aura, buhay ako. Hindi ako ang nakuhang bangkay sa kotse. Hindi. Lumapit siya sa asawa. Kinuha ang kamay nito. Dinala sa kanyang dibdib upang marinig nito ang tibok. Buhay na buhay ako. Pero paano? Ano ang nangyari? Inilimik ka na namin. Ano ba ito? Mumuntong hininga si Ron. Inakbayan ng asawa. Nalikan sa pisngi. Alam mo, simula nito. Nang umalis ako rito, talagang hindi na ako babalik. Talagang ako ang nakatakdang masunog sa kotseng iyon. Tampered na ang gas at electrical niyon. Nakatime ang pagsabog pagdating ko sa isang ilang na lugar. Ron, sinasabi mo bang magpapakamatay ka para maging malaya na ka? Kayo ni Noel. Noon nga, mabilis akong nagpapatakbo. Nang matrapik ako isang lalaki. Ang sumakay, may baril, tinutukan ako. Hold up at carnapping. Remember, bagong-bago ang kotse ko. Kinuha niya ang singsing ko, pati ang wedding ring natin. Itinulak ako palabas ng kotse habang tumatakbo ito. Yun lamang ang namalayan ko. Bukid pala ang kinahulugan ko. May nakakuha sa akin at ginamot ang mga pasako. Napili ang aking paa at namaga. Hindi ako makalakad. Nagpagaling ako at ngayon lamang ako nakabalik. Ipinakita niyang medyo maghapang pa. Saka lamang nila nakitang naka-rubber sleeper lamang ito. Salamat sa Diyos. Ibinalikan niya sa akin. Ito isang milagro. Gusto kong malaman mo nang ilimin ka namin ay saka ko lamang nalaman na ikaw na ang mahal ko. Daling lamang dito si Noel at nasa lubong ko, Aura. At sa kanya ko na lamang napakapalad ko na pala. Ron, I love you. Maniwala ka. Mahal na mahal kita. At yumakap siya ng mahigpit sa asawa. Si Roniel, hindi ko sinabi sa kanya, Ron. Ayokong gulihin ni Yataro para kay Roniel. Kung malaki na siya, kung may sapat na siyang pangunawa, ay saka na natin sabihin sa kanya ang totoo. At kay Noel din. Ikaw ang ina. Nasa iyo ang pagpapasya. Galing ka na ba sa papa at mama at mga kapatid mo, Ron? Uunahin natin sila yun. Matutuwa ang ngayon. Magiging maligaya. Gaya ko. Itinayo ni Ron ang asawa. Sinapu ang ulo. Nagka ng mga labi. Makapaghihintay sila. Pero ako hindi na. Namadama ko ang iyong pag-ibig na katugunan ng aking pagmamahal. Ron, at ipinalupot niya ang kanyang mga bisig sa leeg ng asawa upang gantihan ang halik nito. Pinaligaya mo ako. Ngayon ay aking-akin ka na. Kailangan pa pala akong mamatay para makamit ko ang pag-ibig mo. Mula nga rin, Ron, hanggang kamatayan ay iyo ako at akin ka. Masuyong binuhat na Ron si Aura. Padako sa kanilang kwarto. Ron, si Roniel, paano kung dumating sila ni Siling mula sa park? Papasok sa ating kwarto at ilalak natin, Aura. Kahit katukin nila, hindi natin pababayaan mistorbo tayo, diba? Ron, mahal kita. Ipakikita ka sa'yo sa gawa, Aura. Hindi sa salita. Pagpasok ay sinipa ni Ron ang pinto at kusang sumara iyon. Naglock. Isang kabanata pa ng kanilang pag-ibig ang sisimula ngayon. Ang kanilang ikalawang honeymoon.